Si Ken ay isang mahina at walang kwentang tao na may pangit na gupit na aksidenteng naiskay bilang isang bihirang manggagamot. Gayunpaman, nagbago ang lahat ng isang baliw na S-rank na mommy ay kinuha siya at sinanay upang maging isang napakalakas na gigachad na kayang talunin ang lahat. Isang araw pagkatapos ng klase, naiipit si Ken sa paghihintay na tumila ang ulan dahil may kumuha ng kanyang payong. Habang siya ay malapit ng bumagsak na sa pagod, biglang lumitaw si Kami, ang presidente ng konseho ng mga mag-aaral. Nang malaman niyang wala siyang payong, sinubukan niyang tumulong, ngunit pagkatapos ay dumating ang vice-presidente, si Kazuki, at inalok si Ken ng kanyang ekstrang payong. Nagulat si Ken na kinausap siya ng mga ito dahil sila ang itinuturing na Beyonce at Jay-Z ng eskwelahan, habang siya naman ay isang walang pangalang side character na malamang na mamamatay sa unang episode. Mas nakakagulat pa ay inanyayahan nila siyang lumakad kasama sila. At nagtaka si Ken kung sa wakas ay may inihahanda na ang mga Diyos ng kwento para sa kanyang kaawa-awa at kahabag-habag na pagkatao. Habang naglalakad sila, biglang huminto sa paglalakad sina Kami at Kazuki at sinabing nakakarinig sila ng tunog ng mga kampana. Nalilitong si Ken ay inisip na nalalanggo sila sa dekalidad na damo dahil wala siyang marinig na kampana. Gayunpaman, sa sandaling lumapit siya sa kanila. Isang magic circle ang umilo sa ilalim ng kanilang mga paa at itinilipert sila sa isang silid ng trono. Doon, ipinaliwanag ng hari na dinala sila doon sa pamamagitan ng isang ritual ng pagpapatawag ng bayani upang tulungan ang kanyang kaharian na labanan ang hukbo ng Demon Lord. Agad na lumaki ang pananabik ni Kami, ngunit galit na inakusahan ni Kazuki ang hari at ang kanyang mga nasasakupan ng pagdukot sa kanila at iginiit na ibalik sila. Agad sa kanilang mundo. Ipinaliwanag ng hari na isang direksyon lang ang ritual, at hindi pa nila alam kung paano ito babaligtarin. Dito, nawala ng pasensya si Kazuki at sinubukang manakit, ngunit pinalibutan siya ng mga gwardya. Habang pinakiusapan ni Ken si Kazuki na kumalma, lumuhad ang hari at nakiusap sa kanila na tulungan ang kanyang kaharian, nangako na hahanap sila ng paraan upang ibalik sila. Isang babaeng nagngangalang Welsi ang nagpaliwanag na ang magic circle na nagdala sa kanila doon ay idinisenyo upang pumili lamang ng mga bihasa at may kakayahan. Nang banggitin niya na dapat ay nakarinig sila ng mga kampana na tumunog bago pa mag-activate ang circle, napagtanto ni Ken na hindi siya dapat kasama sa plano dahil wala siyang narinig na kampana. Sa kabutihang palad, hindi pa siya nakakaranas ng di magandang pagtrato tulad ng bayani ng Kalasag at dinala siya upang sukatin ang kanyang kakayahang magic kina Kami at Kazuki. Nang hilingin ni Welsi kay Kami na ay patong ang kanyang kamay dito, ito ay nagkulay ginto. Ipinaliwanag ni Welsi na ang kulay ay nagpapahiwatig na may pagkahilig siya sa mahika ng kulog, at ang nerd ay labis na natuwa. Nang turn na ni Kazuki, ang bola ay naging purong puti, na nagpapahiwatig na may pagkahilig siya sa mahika ng liwanag. Kalaunan, turn na ni Ken na hawakan ang bola, at nang ito ay maging berde, nagpanik si Welsi at hinayla siya palabas ng silid ng walang paliwanag. Nang makarating sila sa silid ng trono, pabiro tinanong ng hari kung may pagkahilig si Ken sa itim na mahika, at sinagot ni Welsi na mas malala ito. Agad na naintindihan ng hari ang ibig niyang sabihin at ipinag-utos na dalhin si Ken sa isang ligtas na tirahan sa pansamantala. Ngunit bago pa man ang alinman sa kanyang mga tanong, masasagot, isang babaeng may berdeng buhok na nagngangalang Rose ang sumipa sa mga pinto, ikinagulat ng lahat. Nagtanong siya tungkol sa ritual ng pagpapatawag, at kinumpirma ng takot na hari na maayos itong natapos, kaya ipinagpalagay niya na si Ken ang bayani. Mabilis na ipinaliwanag ng hari na isa lamang siyang aksidenteng dagdag, at kahit na nagduda si Rose, naniwala siya rito. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili kay Ken bilang kapitan ng rescue team ng kaharian, ngunit dahil sa kanyang nakakatakot na aura ay nakumbinsi si Ken na siya ang kailangan ng kaharian upang iligtas mula. Ipinaalam ni Welsi kay Rose na ang mga bayani ay nasa silid ng crystal ball, kaya't lumingon siya upang lumapit sa kanila. Ngunit huminto sandali nang tanungin ni Ken ang hari kung anong uri ng magic affinity ang kinakatawan ng berdeng kulay. Nagpanik ang lahat sa silid, ngunit kalmadong si Rose. Lumapit kay Ken, sinabi sa hari na hihiramin niya ito. Agad, inutusan ng hari si Welsi na ilayo si Ken kay Rose, kaya binalot niya ito sa isang magic na bola at ipinadala siya pal-iPad. Sa kasamaang palad, mas mabilis si Rose kaysa sa Ultra Instinct ni Goku, kaya madali niyang nakita at nadakip si Ken sa labas ng kastilyo. Pagkatapos,
Humarap siya sa hari at sa iba pa, at ipinangako na ibabalik niya si Ken bilang isang ganap na gumagamit ng healing magic, na ikinabahala nila. Habang papalayo siya, nakiusap ang hari na ibalik si Ken, ngunit nagkunwari ang babae na hindi siya naririnig. Nang lumaon, ipinaalam kina Kami at Kazuki ang sitwasyon, ngunit tiniyak ni Welsi sa kanila na magiging maayos si Ken hanggat makakaligtas siya sa matinding pagsubok ni Rose sa anyo ng pagsasanay. Tila, napakabihira ng mga gumagamit ng panggagamot na salamangka, at si Rose ay isa sa kanila, kaya palagi siyang naghahanap ng mga bagong miyembro. Nang gabing yun, sa base ng pangkat ng tagapagligtas, ipinaliwanag ni Rose kay Ken na mayroon siyang panggagamot na salamangka, at bilang nag-iisang tao na kagaya niya, siya ang magtuturo sa kanya. Pagkatapos ay ipinakilala niya ito sa kanyang pangkat ng nakakatakot at malalaking lalaki, na sinubukan siyang takutin. Pinaalalahanan ni Rose nang may diin ang isa na nagngangalang Tong, at bahagya niya itong naitulak sa dingding upang ayusin ang kanilang ugali, at inutusan siyang magulat sa kanya ng maaga kinabukasan upang simulan ang pagsasanay. Ang pahayag na yun ay parang banta kay Ken, at lalo pa siyang tinakot ng mga kasama sa pagsasabing kailangan niya ang lahat ng swerte na makukuha niya upang makaligtas dito. Kinabukasan, binisita ni Kazuki at Kami si Ken upang magkaroon ng ugnayan dahil sa magkaparehong masamang karanasan, at hinikayat nila isa't isa upang mapagtagumpayan ang kanilang mga pagsasanay. Pagkaalis nila, lumabas si Rose at inihagis kay Ken ang isang journal, sinabihan siyang isulat dito ang kanyang karanasan at pang-araw-araw na regimen ng pagsasanay. Nang sa wakas ay magsimula ang oras para sa pagsasanay, ipinaliwanag ni Rose kay Ken na magtatrabaho sila sa pagpapalabas ng kanyang mana. Pagkatapos, pinabasa niya rito ang isang libro na naglalaman ng pangunahing impormasyon tungkol sa mundong yun upang maging pamilyar siya rito. Kinabukasan, pinatakbo niya ito ng mga laps, ngunit labis itong walang kondisyon kaya't muntik na itong mawala ng malay pagkaraan ng ilang minuto. Sa ikatlong araw, pinatakbo niya ito sa mga burol, ngunit pagkatapos ay nanghina ang kanyang mga binti at siya ay natamba. Halos kaagad, lumitaw si Rose sa harap niya tulad ng isang masamang espiritu at pinalo ang kanyang mga binti. Sumigaw si Ken at nagsimulang gumulong-gulong, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na hindi naman pala siya nasasaktan. Dahil pinagaling niya ang mga masakit niyang kalamnan. Pagkatapos, inutusan niya itong magpatuloy sa pagtakbo, sinasabing gagamutin niya ito ng paulit-ulit hanggang kailanganin. Kinabukasan, sumama ang iba pang miyembro ng rescue team kay Ken para mag-run laps, na iwan siyang kinakain ang kanilang alikabok. Sa ikalimang araw, labis ang pagtakbo ni Ken kaya nagsimula nang lumabas ang kanyang mahika, ngunit hindi niya ito napansin hanggang sa ika-6 na araw nang siya ay mahulog sa putik. Kinabukasan pagkatapos nito, sinipa ng malupit na babaeng gorila ang kanyang puwit at pinatalsik siya sa buong parang bato. Labis ang kanyang sakit, ngunit hindi niya ito masigawan sa takot na makatanggap siya ng mas matinding parusa, kaya naisip niyang isama ito sa kanyang journal. Kinabukasan ay ganoon din ang nangyari, ngunit sa ika-8 araw, matapos siyang patalsikin ni Rose sa ere sa isa pang malakas na sipa. Hindi sinasadyang pinagaling ni Ken ang sarili niya at na-realize niyang hindi pala nasasayang ang oras niya. Pagdating ng ika-10 araw, natutunan na niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan ayon sa gusto niya, kaya hindi siya napapagod, gaano man siya katakbo. Sa ika-11 araw, pinagawa siya nito ng push-ups at inihayag na sinasanay niya ito para maging mabilis at malakas para mailigtas niya ang kanyang mga nasugatang kaalyado sa larangan ng digmaan. Na-realize ni Ken na hindi lang pala ito isang masamang diktador, kaya nagpasya si Ken na mag-focus, pero nang madiskubre ni Rose na nag-e-enjoy siya, pinasuot niya ito ng vest na may mga bato. Kinabukasan, nakipag-away siya kay Tom dahil kinain ng kalbong gorilla ang tanghalian niya at nauwi sa paghabol niya rito sa paligid ng burol. Nakalimutan niyang suot niya ang batong balabal. Isang linggo pagkatapos noon, dumalaw sina Kami at Kazuki kasama si Siglis, ang commander ng hukbo ng kaharian at ang prinsesa, si Celia, ngunit nagulat sila nang makita siyang nagpo-push-ups habang may buhat na malaking bato at si Rose. Kinamusta pa siya ng baliw na babae, sinabing napakabagal niya kumilos, ngunit sinabi ni Ken na huwag siyang maliitin. Nang sabihin niyang halos hindi niya maramdaman ang bigat, nagdagdag pa siya ng isang bloke. Kinailangan ni Ken gamitin ang kanyang mahika upang pagalingin ang kanyang mga kalamnan at pigilan ang kanyang sarili na hindi mapisa.
Galit na binuhat ni Siglis si Rose sa ere at inakusahan siyang sinisikap ipahamak si Ken, ngunit kalmadong sinabi ni Rose sa kanya na mag-relax at ibinunyag na siya ay sinasanay si Ken upang maging kanang kamay niya. Mukhang ang kagustuhan niyang ipakita rito na hindi siya mahina ang naging dahilan ng kanyang kapalaran, at nagsimulang pagsisihan iyon ni Ken. Kalaunan, sinabihan ni Rose si Ken na sumama sa kanyang mga kaibigan dahil mayroon siyang kailangang pag-usapan kay Siglis, at malugod niya iyong ginawa. Habang nagkukumustahan sila tungkol sa kani-kanilang buhay, ipinagpakilala ni Kazuki si Ken sa prinsesa, si Celia, at kaagad siyang nataranta. Mukhang hindi pa naintindihan ng kanyang mabagal na utak na siya ay maharlika, kahit may korona ito, ngunit tiniyak ni Celia sa kanya na hindi siya magpapataw ng matinding kaparusahan dahil sa kanyang kamangmangan. Nagdala pa nga siya ng pie para paghatian nila, kaya nakarelax si Ken at muling sumama sa grupo. Habang kumakain sila, tinanong niya kung paano ang takbo ng pagsasanay para kina Kami at Kazuki, at sinabi nila sa kanya na ito ay maayos ang takbo. Natuto sila ng paggamit ng espada kay Siglis at pagkontrol ng mahika kay Welsi, at inuna ng bawat guro ang kanilang kapakanan. Pagkasabi nito, naramdaman ni Kazuki na parabang ipinagmamayabang nila ang kanilang swerte kay Ken dahil nasa ilalim ito ng isang tirano, ngunit hindi naman talaga inalintana ng bata. Nang abutan niya upang kumuha ng isa pang piraso ng pie, sinipat ni Kami ang matipuno nitong braso, at bago pa man makakilos ang sinuman, itinaas niya ang damit nito at nagsimulang humanga sa bago nitong gawa ng sining. Lahat ay lubos na nagulat, at kahit nang subukan ni Ken na paalalahanan siya, hindi ito tumigil. Kaya nagsalita si Kazuki, tinanong si Ken kung mahirap ang pamumuhay niya. Sumagot si Ken na oo, at ibinunyag na mas marami siyang beses na pinag-isipan ang pagtakas kaysa sa kanyang mabibilang. Gayunpaman, nagsisimula na siyang masiyahan sa kanyang pagsasanay, at ay bumagay na rin sa mga basegulero sa grupo. Saktong dumating si Ton dala ang tanghalian ni Ken, ngunit sa halip na pasalamatan siya, nagalit si Ken at tinawag siyang delivery boy na walang bayad. Sumagot si Ton na siya ay isang paslit na maarte dahil galit pa rin ito sa pagkakakain niya ng tanghalian nito noong isang araw, at doon sila nagsimulang magkapisikalan. Sa kabila ng pag-aalala sa biglaang pagiging agresibo nito, napagpasyahan ni Kazuki at Kami na nasanay na si Ken sa magaspang na uri ng pamumuhay at tiyak na masaya rito. Sinabi ni Kazuki na babalik siya sa kastilyo upang magsanay dahil naging inspirasyon sa kanya ang panunood kay Ken. Agad siyang hinabol ni Celia, habang si Kami ay nanatili pa ng ilang segundo upang panuorin si Ken, sinasabi sa sarili na tiyak na kasama na ito sa plano. Kinabukasan, biglang inihagis ni Rose ang isang bag kay Ken at sinabi rito na aalis na sila. Akala niya ay papunta lamang sila sa bayan, ngunit nagulat siya nang makarating sila sa labas ng tarangkahan ng lungsod, sa isang lugar na sinabi ni Rose na kilala bilang Forest of Darkness. Ito ay isang pugad ng mga halimaw, at sinabi niya rito na huwag babalik hanggat hindi nito natatalo ang isang Grand Grizzly. Agad na natarante si Ken dahil napakalakas ng mga Grand Grizzly, ngunit hindi ito pinansin ni Rose at basta na lamang siya itinulak mula sa bangin. Kinailangan ng takot na bata na gamitin ang kanyang mahika upang hindi siya mamatay dahil para siyang ipinadala ni Rose para mag-skydiving nang walang anumang para-parachute. Nang ligtas na ito sa lupa, sinubukan niyang kumbinsihin sa kanyang sarili na madali niyang mahahanap ang malaking grizzly hanggang sa bigla itong sumulpot sa likod niya. Agad siyang kumari pa ng takbo, ngunit tila desidido ang oso na gawin siyang tanghalian, kaya't patuloy itong humahabol sa kanya. Sa isang punto, nagpasya siyang labanan nito dahil tiyak siyang mas malala pa ang matinding pagsasanay na ipinarana sa kanya ni Rose kaysa sa anumang bagay. Ngunit pagkatapos ay dalawang asul na grizzly ang sumali sa paghabol, at nakumbinsi si Ken na ang mga plot gods ang tunay niyang kalaban. Upang makaligtas, tumalon siya mula sa isang bangin at lumangoy kasama ng mga isda, kaya't umatras ang mga oso. Nang magsimulang lumubog ang araw, isinampay ni Ken ang kanyang mga damit upang matuyo at sinuri ang mga supply na iniwan ni Rose sa kanyang bag. Mayroon siyang pagkain, isang water canteen, at isang maliit na kutsilyo, ngunit wala siyang panimula ng apoy, kaya't minura niya si Rose sa ika-100 na pagkakataon. Sa araw na yon, pagkatapos ay kumain siya ng ilan sa pagkain at nag-ukit ng linya sa balat ng puno upang ipahiwatig na nakaligtas siya sa kanyang unang araw.
Kinabukasan, iniwan niya ang kaginhawaan ng kanyang puno at pumasok sa kagubatan upang hanapin ang dakilang grizzly at bantayan ito. Matapos maglakad-lakad ng ilang sandali, nakatagpo siya ng isang kunhong sugatan, at matapos niyang gamutin ito, nagsimula itong sumunod sa kanya. Nang hindi niya maitaboy ang kuneho, tinanong niya kung alam nito kung nasaan ang dakilang grizzly. Nakakagulat, naintindihan nito ang tanong at iginiya siya sa lungga ng oso, kung saan ito natutulog kasama ang dalawang asul na grizzly. Napagtanto ni Ken na isa silang pamilya at nagpasya siyang patuloy na bantayan sila ng ilang sandali. Pagkatapos ay pumunta siya sa ilog upang punuin muli ang kanyang kantina at ginugol ang nalalabing bahagi ng gabi sa pagpapagaling sa sarili dahil ang tubig ng ilog ay naging kontaminado. Ang kuneho ay nanatili sa kanya sa buong panahon, at kinabukasan, iginabay siya nito sa mas malinis na pinagmulan ng tubig. Habang kumukuha si Ken ng tubig, biglang may naramdaman ang kuneho at umakyat sa puno. Dahil sa kuryosidad, sinundan ito ni Ken, at habang sinusubukan niyang malaman kung bakit nanginginig ang maliit na nilalang na parang dahon, biglang lumitaw ang isang malaking puting ahas. Ang librong binasa ni Ken ay walang impormasyon tungkol sa ganoong uri ng ahas, kaya't agad siyang nilamon ng ibang uri ng takot. Matapos itong mawala, bumalik si Ken sa pagmamasid sa mga oso at ginawa iyon sa loob ng 4 na araw pa. Sa ika-5 araw, nagpasya siyang haminin ng malaking grizzly, ngunit tumanggi ang kuneho na paalisan siya. Inakala ni Ken na dahil iyon sa malakas na pag-ulan at pumayag siyang hintayin na matapos ang ulan, ngunit nang siya ay dumating sa lungga ng kalaunan, nagulat siya nang makita ang mga bangkay ng mama at papa bear. Lumabas ang batang oso mula sa guho ng kanilang tahanan at nagsimulang kumiskis sa mga magulang nito, sinusubukang gisingin sila. Naawa si Ken dito, ngunit mas galit na kinuha ng ahas ang kanyang pagkakataon upang maglaro ng Goldilocks at ang 3 oso, kaya nagpasya siyang hanapin at tugisin ito sa halip. Ilang oras siyang naghanda, at nang handa na siya, tinulungan siya ng kuneho na hanapin ang ahas. Nagulat siya nang makita ang batang oso na nasugatan matapos nitong tangkaing labanan ng ahas, at lalong lumaki ang galit niya. Sumugod siya sa ahas na nakataas ang kanyang pansamantalang sibat, ngunit halos masakmal ang buong pangitaas na bahagi ng kanyang katawan. Sa kabila nito, itinulak niya ang sibat sa kanang mata ng ahas, at habang mas itinutulak niya ang sibat ng mas malalim, sinampal ng ahas. Ibinangga siya sa puno gamit ang buntot nito. Si Ken ay nagpagaling lamang sa sarili, binunot ang kanyang kutsilyo at muling sumugod sa ahas, umaasang magagamit ang kabilang panig nito upang gulatin ito. Ngunit, hindi niya inaasahan na maglalaro ang ahas ng Uno reverse card at siya ang gugulatin, kaya napunta ang kanyang braso sa bibig nito. Ang sakit ay hindi matiis, ngunit nagsimulang magpagaling si Ken sa sarili at itinulak ang kanyang kutsilyo ng mas malalim sa bibig ng halimaw. Dahil sa ginawa niya, puwersahan itong napabitaw sa kanya, at habang siya ay napapaatras, lumabo ang kanyang paningin, dahilan upang marealize niya na lason ang ahas. Agad siyang nagsimulang magpagaling sa sarili mula sa loob at muling sumugod sa halimaw, kahit hindi pa siya lubusang gumaling. Sinubukan muling atakihin ng ahas si Ken gamit ang buntot nito, ngunit nakialam ang anak ng hayop, na nagbigay daan kay Ken upang magkaroon ng kalamangan. Tumalon siya sa ibabaw ng likod ng ahas, at isang suntok ang tumama sa ulo nito sa pinakamadramatikong paraan na posible. Nang bumagsak ito, itinulak niya ang sibat sa mata nito habang sumisigaw na parang baliw. Ang ahas ay gumalaw ng marahas, o sa halip ay nagtangkang gumalaw, ngunit malakas ang kapit ng anak leon dito, kaya sa huli, sumuko ito at namatay. Habang nakahiga si Ken sa tabi nito, sinusubukang huminga ng maluwag, lumapit sa kanya ang anak leon at nagsimulang magpagulong-gulong dito. Sa kasamaang palad, ang maliit na sandaling pagbubuklod na iyon ay naantala ng ahas, na sa totoo lang ay nagpanggap lang na patay. Tiningnan lang ni Ken ang ahas, at habang nagsisimula siyang magmura at sisihin si Rose sa kanyang malas, lumitaw ang halimaw na babae mula kung saan at tinapos ang ahas. Habang nakatayo siya, nag-aani ng aura mula sa katawan, tinanong ng natatakot na si Ken kung ano ang ginagawa niya doon, at inihayag niya na naikwento ng kuneho ang lahat sa kanya. Tila, alaga niya ito, at ipinadala niya ito upang bantayan si Ken habang siya ay nananatili sa malapit. Ang dahilan kung bakit walang impormasyon tungkol dito sa libro ay dahil nilikha ito ng mga demonyo at, noong huling digmaan,
tumakas ito matapos masugatan ni Siglis. Nakakagulat na nag-api pa nito ang mga oso dahil kahit isang buong batalyon ng mga sundalo ay hindi sana mananalo laban sa kanila. Nang marinig ito, nakumbinsi si Ken na ang babaeng nasa harap niya ay isang walang pusong mangkukulam, ngunit ipinaliwanag ni Rose na hindi niya inaasahang mananalo ito. Gusto lang niyang makakuha ito ng karanasan mula sa pakikipaglaban sa isang bagay na mas malakas kaysa sa kanya. Gayunpaman, ang katotohanang hinamon niya ang ahas ay nagpatunay na hindi lahat ay nangangailangan ng cheat skills para makaligtas sa isang isekai fantasy trope. Sa sandaling yon, nagsimulang umungol ang kuting kay Rose, ngunit hindi siya natinag at itinuro na nagkagusto ito kay Ken. Dahil dito, hinaplos ni Ken ang tagiliran ng kuting, kaya ito ay kumalma. Ngunit pagkatapos ay hinarap ito ni Rose sa kanyang karaniwang tinig na may awtoridad, sinasabihan ito na sasama ito sa kanila. Maya-maya, ipinaalam ni Rose kay Ken na kwalipikado na siya upang tumayo sa tabi niya sa larangan ng digmaan. Nasa kanya ang lahat ng katangian na hindi taglay ng dalawang iba pang manggagamot sa kaharian, at ikinatuwa niya na dumating ito sa tamang panahon dahil malapit nang maghanda ang hukbo ng demonyo upang sumalakay. Sa sandaling yun sa kaharian ng mga demonyo, isang demonyo na nagngangalang Amila ang nagbigay alam sa kanyang pinuno na napakilos na ang mga tropa ng demonyo, at sinabi nito sa kanya na siya ang mamumuno sa kanila. Tiwala namang tiniyak ni Amila sa kanya na hindi siya mabibigo, ngunit nang lumabas siya patungo sa pasilyo. Halos lumuhad siya dahil kinakabahan talaga siya. Bigla, nilapitan siya ng isa pang demonyo na nagngangalang Hirolok at nagsimulang tuksuhin siya, ngunit sinabi ni Amila sa kanya na mag-focus sa kanyang trabaho at umalis. Hinabol siya ni Hirolok at ipinaliwanag na gusto niyang ipakita sa kanya ang kanyang pinakabagong halimaw na gawa ng demonyo, kaya sumunod si Amila sa kanya papunta sa laboratorio, ngunit nadismaya lang nang makita niya na gumawa na naman ito ng isa pang ahas. Sumumpa si Hirolok na mas magaling ito kaysa sa nauna at hindi ito tatakas mula kay Siglis, tulad ng hinalinhan nito. Sa pagbanggit kay Siglis, nagalit si Amila at sinabing hindi siya ang pinakamalaking banta mula sa kaharian ng Linger. Inakala ni Hirolok na ang tinutukoy niya ay ang rescue team, na binansagan ng mga demonyo na mga kidnapper dahil sa bilis nilang hinayla ang mga sugatan. Mga sundalong tao mula sa larangan ng digmaan, ngunit si Amila ay tumutukoy pala kay Rose, na alam niyang may personal na puot laban sa kanyang amo. Sumumpa siya na balang araw ay ilalagay niya ito sa lugar nito, ngunit ipinaalala ni Hirolok sa kanya na isa na siyang komandante at hindi maaaring nasa larangan ng digmaan. Sabi ni Amila alam niya, kaya nga plano niyang ipadala ang Black Knight. Kinabukasan, habang pinapakain ni Ken ang oso, lumitaw ang kuneho, at kahit nagalit siya dahil niloko siya nito, hindi niya mapigilan ang pagiging kaakit-akit nito. Habang pinapakain niya silang dalawa, tinawag niya ang oso na Blue Wren, kaya si Rose, na kara-rating lang, ay nagtanong kung bakit. Ipinaliwanag ni Ken na ito ay dahil asul ito at isang grizzly, kaya pinagsama lang niya ang Blue at ang Re mula sa parehong pangalan. Akala ni Rose ay katangahan yon, ngunit hindi niya ito sinabi rito. Sa halip, ipinaalam niya rito na pinayagan sila ng korona na panatilihin ang oso bilang pag-aari ng pangkat ng tagapagligtas. Gayunpaman, sinabi niya na kailangan nitong kumita para sa sarili, at sa kanilang gulat, ang trabaho nito ay maging manakan sa pagsasanay ni Ken. Sinabihan niya si Ken na isipin si Blue Wren bilang isang sugatang sundalo na nangangailangan ng agarang pangangalaga, at sumigaw sa kanya upang bilisan ang kanyang paggalaw. Ginawa ni Ken ang ipinag-uutos at hindi siya nabahala sa dagdag na bigat, hanggang sa simulan siyang harangin itong at ng iba pa sa daan. Inutusan sila ni Rose na gayahin ang isang larangan ng digmaan, at ang mga pilyong yun ay nagpa siya na gawin ang todo. Ginawa ni Ken ang kanyang makakaya upang iwasan sila at makaligtas sa loob ng 4 na oras bago siya bumagsak mula sa matinding pagkapagod at hindi na makapagpagaling pa ng kanyang sarili. Gaya ng dati, lumitaw si Rose mula sa kung saan at ipinaliwanag na ang pagkapagod ng tao ay nagmula sa takot, kawalan ng pasensya, at kaba. Kaya hanggang sa magkaroon siya ng tibay ng loob upang hindi manghina sa harap ng takot, patuloy siyang babagsak na parang kahoy. Matapos siyang gamutin, inutusan niya itong isama si Blue Wren at tumakbo ng paikot-ikot sa bayan ng Kastilyo. Ginawa ni Ken ang ipinag-uutos sa kanya, at gaya ng inaasahan, kakaiba ang tingin ng mga tao sa kanya. Gayunpaman, nang malaman ng mga tao na kasapi siya ng pangkat ng tagapagligtas, sila ay nakahinga ng maluwag,
na nagpalito kay Ken. Kaya nang ituro ni Blue Ren sa kanya ang isang tindahan ng prutas dahil gutom siya, tinanong ni Ken ang may-ari kung bakit normal ang pagkilos ng mga tao. Ipinaliwanag ng babae na normal lang makita ang mga kasapi ng pangkat ng tagapagligtas na tumatakbo sa paligid ng bayan. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng isa sa mga prutas bilang regalo para kay Blue Ren, at ang labis na masaya si Oso. Pagkaalis niya, lumabas ang isang babaeng lobo na nagngangalang Amako at mausisang tinitigan si Ken. Samantala, nagpasya si Ken na bisitahin ang kastilyo, ngunit may isang lalaking may blonde na buhok ang nagsimulang humabol sa kanya. Hindi napansin ni Ken hanggang sa tinawag ni Blue Ren ang kanyang pansin sa lalaking halos mawalan na ng hininga. Kaya huminto siya at pinagaling ito. Pagkatapos ay ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Orga, isa sa dalawa pang manggagamot sa kaharian. Habang patuloy silang nagkukwentuhan, sinabi niya kay Ken na natutuwa siya na nakaligtas ito sa pagsasanay ni Rose. Maliwanag, ang kapatid niya ang isa pang manggagamot, at pareho nilang sinadya ang pagkabigo sa pagsasanay ni Rose. Kaya ngayon ay ginugugol nila ang kanilang mga araw sa pagpapatakbo ng isang klinika sa lungsod, kahit na bahagi pa rin sila ng rescue team. Sinabi ni Ken sa kanya na inanyayahan siya ni Rose na sumali sa Vanguard, ngunit inamin na hindi siya sigurado kung kakayanin niya. Tiniyak ni Orga sa kanya na kakayanin niya. Ipinaliwanag na hindi pipili si Rose ng sinumang hindi niya pinaniniwala ang may kakayahan, at yun ang nagpapatuloy kay Ken sa pag-iisip. Nang makita ito, nagpasya si Orga na bumalik sa kanyang klinika, ngunit bago sila maghiwalay ni Ken, hiniling niya na huwag kamuhian si Rose. Sinabi sa kanya ni Ken na hindi niya kinamumuhian ang kapitan, kahit na mayroon siyang ilang bagay na gustong linawin sa kanya. Nang tumakbo palayo si Ken, sinabi ni Orga na natutuwa siya na sa wakas ay nakahanap si Rose ng mapagkakatiwalaan. Sakto namang dumating ang kapatid niya at pinagalitan siya dahil sa paglabas mag-isa. Nagdahilan si Orga na hindi siya ganoon kaina, ngunit halata namang hindi siya pinaniwalaan nito at sinimulang titigan ng masama. Kaya naman nagpalit siya ng usapan. Sinabi niya na nakilala niya ang isang napaka-interesanteng tao, at kapag nakilala rin ito ng kapatid niya, magugustuhan din niya. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Ken sa kastilyo at pinayagan siyang makapasok kasama si Blue Ren, dahil nagpatunay na si Rose para sa batang oso. Hindi nagtagal ay nakita niya si Kame, at masaya siyang tinawag nito papalapit upang mahaplos niya si Blue Ren. Sa kasamaang palad para sa kanya, ayaw ng oso na hawakan siya, at nang paulit-ulit niyang subukan, ginamit ng oso ang kamay niya bilang larwang panguya sa loob ng ilang sandali bago lumipat sa kay Ken. Kalaunan, tumigil sila sa pagtutok kay Blue Ren dahil napansin ni Ken na may mga pasa ang mga kamay ni Kame dahil sa pagsasanay. Matapos niyang pagalingin ang mga ito, itinanong ni Ken ang tungkol kay Kazuki, at isiniwalat niya na lumabas ito ng kaharian upang magsanay kasama si Siglas. Kapag bumalik siya, ay siya naman ang susunod, at hindi na siya makapaghintay na maranasan ang isang tunay na laban. Matapos magkwentuhan ng ilang minuto pa, nagpaalam si Ken kay Kame at pagkatapos ay umalis kasama si Blue Ren. Pauwi, sinabi niya sa sarili na kailangan niyang magsanay ng mas mahusay upang suportahan ang kanyang mga kaibigan sa panahon ng digmaan. Nang maglaon, matapos ihatid si Blue Ren, nakita niya si Rose na nakatayo sa harap ng bahay at sinabi rito na hindi siya tatakbo mula sa kanyang responsibilidad. Marahan siyang sinuntok ni Rose sa dibdib at sinabi rito na sa wakas ay umaasta na siya na parang isa sa kanila. Nasaksihan ng iba ang emosyonal na sandaling ito, ngunit mabilis silang nagtago upang maiwasan ang pagkapagalitan. Ilang araw ang lumipas, magaspang na gin-icing si Ken ng bag na ibinagsak ni Rose sa kanyang katawan. Pagkatapos ay sinabi niya rito na gusto ng hari na sumama siya sa pagsasanay ni Kame sa labas ng kastilyo. Habang naglalakad sila patungo sa tarangkahan kasama si Blue Ren, tinanong ni Ken kung bakit hindi rin siya hiniling na samahan si Kazuki. Ipinaliwanag ni Rose na tinanggihan niya ang kahilingan dahil kara-rating lang nito mula sa ang sarili niyang pagsasanay. Pagdating nila, masaya si Kame na makita si Blue Ren at pagkatapos ay ipinakilala si Ken sa kanyang mga kasama, isang kabalyero na nagngangalang Aruko at isang salamangkero na nagngangalang Koren. Habang nakikipag-usap si Ken kay Aruko, binalaan ni Rose si Kame na mag-ingat dahil hindi kayang ibalik ng kapangyarihan ni Ken ang mga patay. Humarap kay Ken, sinabi niya rito na wala siyang anumang salita ng payo para sa kanya.
Habang pinapanood nila siyang umalis, nagkomento si Kim na si Rose ay goals, ngunit walang ideya si Ken kung ano ang ibig niyang sabihin at hindi na siya nag-abalang ipaliwanag ito rito. Sa daan, nalaman ni Ken na patungo sila sa kapatagan sa paligid ng kadiliman ng Linger Forest, at nagtaka siya kung paano magre-react si Blurin sa pag-uwi. Sa sandaling yon, tinanong ni Kim kung pwede niyang haplasin ang higanteng teddy bear dahil mahimbing itong natutulog, ngunit ikinatakot ni Ken ang kanyang kilos. Kaya, nang subukan niyang hawakan si Blurin, tinabig nito ang kamay niya palayo na parang insekto, ngunit hindi siya nito napigilan. Sinubukan pa niya ng ilang ulit, at tinabig ni Ken ang kamay niya palayo bawat beses hanggang sa magsimula siyang magreklamo na hindi ito isang ginoo. Sa bandang huli, nagising si Blurin, kaya nagpa siya si Ken na ibaba siya. Ngunit naging lubhang sanay sa layaw ang batang oso kaya nagsimula itong umindayog habang sinusubukang maglakad. Masiglang nag-alok si Kim na kargahan siya sa likod, ganap na hindi pinansin ng babala ni Ken tungkol sa bigat ng oso, kaya hindi nakakagulat nang bumagsak siya ng patag sa lupa. Habang nagpatuloy sila sa kanilang lakad pagkatapos ng kapalpakan, may naramdaman si Blurin kasabay ng pagliwanag ng mahiwagang tungkod ni Coren, kaya agad na naghanda si Aruko. Ipinagpalagay nilang aatakihin sila ng mga halimaw, ngunit may isang grupo ng mga bandido ang nagpakita at iniutos na ibagsak nila ang lahat ng kanilang ari-arian. Natuwa si Kim, sabik na maranasan ang isang tunay na isekai na pangyayari, ngunit nang sabihin ng mga bandido na gagawin nilang balat si Blurin, binigyan niya sila ng kaunting shock therapy. Pinalakpakan siya ni Ken, tinawag pa siyang bagong Zeus, at muntik na siyang balingan ng babae. Hindi nagtagal ay nakakuha muli ng signal ang baston ni Coren, ngunit sa pagkakataong ito, mga halimaw na talaga. Tumalon si Blurin sa harap ni Ken upang protektahan siya, habang sinimula ni Kim ang paggamit ng kanyang salamangka sa mga baboy ramo, upang makuha ang kanilang atensyon sa kanya. Tulad ng inaasahan, sinubukan ni Ken na maging human shield, ngunit pareho silang natalsik sa himpapawid. Habang nagsisimula silang bumagsak, pinalibutan sila ni Ken ng kanyang mahika upang maiwasan ang mga pinsala, ngunit nahulog sila sa isang ilog na patungo sa talon. Agad niyang pinahawak ng hininga si Kim, at ginawa naman niya ito bago pa sila lumubog. Pagkaraan ng ilang sandali, ginaisang niya si Ken at nangakong ililigtas siya, ngunit sinabi ng bata na maayos lang siya, na ikinahiya niya, kaya itinulak niya ito palayo. Pagkatapos ay pinagaling niya ang hiwa niya at sinabi sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala dahil nagawa na niya ang kanyang pagsasanay sa survival sa kagubatang iyon. Gusto nang bumalik ni Kim, ngunit iginiit niya na humanap sila ng silungan dahil malapit ng umulan. Tinanong ni Kim kung saan ang naiisip niya, at inamin niyang sa puno siya natulog noong huling beses na naroon siya. Sa halip na tanungin kung sa tingin niya ay si Tarzan siya, ikinwento ni Kim kung paano siya hindi kailanman pinayagan umakyat ng puno. Napag-isipan ni Ken na isa siya sa mga pinoprotektahang nepotipo at napagtanto na. Kaya sinabi niya na nakaramdam siya ng pagiging hindi nabibilang sa nakaraan. Nang makita niyang malungkot ito, itinuro niya ang isang kalapit na kuweba at iminungkahi na magpalipas sila ng gabi doon. Pagkatapos, hiniling niyang magpalit si Kim ng kanyang basang damit, at nahihiyang hiniling ni Kim na huwag siyang umasta na parang silap-sining. Pagkatapos nyon, pinahawak niya ang kamay ni Kim sa ilog at pinakawalan ang kanyang mahika upang makakuha sila ng kanilang hapunan. Ginamit din niya si Kim bilang panindi ng apoy, at hindi pa kailanman labis na nahiya si Kim sa buong buhay niya. Habang niluluto ang isda, nasiyahan si Ken sa init ng apoy sa kanyang hubad na dibdib, dahilan upang ilagay ni Kim ang kanyang sarili sa isang timeout. Ang walang kam-alay-malay na si Ken ay walang ideya na ginawa niya yun upang maiwasan ang tukso, kaya patuloy pa rin siyang nakikipag-usap dito. Nang sa wakas ay huminto siya sa pagsasalita, nakita ni Kim ang ilang unggoy na may lason at nabighani sa kanilang malalaking bilog na mga mata. Binalaan siya ni Ken na huwag hawakan ang mga ito dahil halatang makamandag, ngunit pinili ng babae na makipagsapalaran sa kamatayan sa halip. Bumalik sa kastilyo, ipinagbigay alam ng hari kay Kazuki na nawawala sina Ken at Kim matapos ang isang hindi inaasahang pag-atake ng halimaw. Sinubukan ni Kazuki na lumabas at hanapin sila, ngunit pinigilan siya ni Rose, sinabing hanggat kasama ni Kim si Ken, magiging maayos ang lahat. At tama siya, dahil pinagaling muli ni Ken si Kim, at nang humikab ito, iminungkahi niya na matulog muna ito habang siya ang unang magbabantay, ngunit tumanggi ito.
Humiga si Ken, ngunit pagkaraan ng ilang minuto ay umulan, at nagsimulang kausapin muli siya ni Kame. Gusto niyang malaman kung gusto nitong bumalik sa kanilang mundo balang araw. Inamin ni Ken na ang kanyang pananabik sa kanilang tahanan ay 50% lamang. At sinabi ni Kame na ayaw na niyang bumalik kailanman. Nang hindi siya nagtanong kung bakit, kusa niyang ibinigay ang impormasyon, ipinapaliwanag na wala siyang pagkakabit sa kanilang mundo dahil ito ay parang isang lugar na pumipigil sa kanya. Tiniyak ni Ken sa kanya na lubos niyang sinusuportahan ang desisyon nito dahil alam niya kung ano ang ibig sabihin ng makaramdam na parang limitado, at sa wakas ay maging malaya. Sa simula, itinulak lang niya ang sarili dahil ayaw niyang makagambala sa kanya at kay Kazuki, ngunit pagkatapos ng lahat ng nangyari, pakiramdam niya ay sa wakas ay kabilang na siya. Alam niyang ganoon din kay Kame at sinabi niya rito na ang kanilang pangunahing prioridad ay ang pagtulong sa mga tao. Sumang-ayon si Kame, at pagkatapos ay bumalik ang kanilang usapan sa isang mas magaan na paksa hanggang sa hindi na makayanan ni Ken ang panunukso ni Kame at nagpas siyang matulog. Kinabukasan, lumarga sila upang hanapin sina Aruko, Koren, at Blurin. Ngunit naunahan sila ni Blurin. Si Aruko ay nasa likod niya, at ang kawawang kabalyero ay mukhang marami ng pinagdaanan. Ipinaliwanag niya na hinabol niya si Blurin nang biglang tumakbo ang kuting, at natuwa siyang ginawa niya yon. Habang sinisimula ni Ken ang pagpapagaling sa kanya, lumakad si Blurin patungo sa dati niyang tahanan at malungkot na tumingin sa paligid. Nang malaman ni Kame kung bakit, naawa siya sa munting nilalang, ngunit bumalik siya at masiglang tumingin kay Ken. Nahinuha ng binata na gusto niyang umalis sila, kaya sinabi ni Kame na sa wakas ay napagdesisyonan ng kuting na si Ken na ang kanyang tahanan. Ilang oras pagkatapos, matapos salubungin at palayain sa araw na yun ng hari sina Ken at Kame, nilapitan sila ni Kazuki at Celia. Hindi na nag-aksaya ng oras si Kazuki sa pagtatanong kung kamusta sila at ibinunyag na labis siyang nag-alala para sa kanila. Tiniyak ni Celia, kanila na labis siyang nag-alala at sana'y sumugod palabas ng palasyo upang hanapin sila noong nakaraang gabi. Dahil dito, sinabi ni Kame kay Kazuki na siya ay walang ingat, ngunit sabi ni Ken, subukan mong tumingin sa salamin. Nang itanggi niya ito, ipinaalala niya rito na nakagat siya ng isang unggoy na akala niya ay cute, kaya tinak pa niya ang bibig nito. Maya-maya, umupo ang apat sa tabi ng fountain sa patio, at ikinwento ni Kazuki kay Ken ang sinabi ni Rose sa kanya noong nakaraang araw. Nagulat ang bata na ganoon kalaki ang tiwala sa kanya ng kanyang kapitan, ngunit naisip niyang dahil ito sa alam nito na hindi naman ganoon kaganda ang gubat kung wala ang mga oso at ang ahas. Kaya nang sabihin ni Kazuki na kahanga-hanga ang tiwala ni Rose kay Ken, nakikiusap siya sa bata na patuloy na maging inosente at walang muwang, hindi tulad niya at ni Kame. Dahil dito, nagsimula si Kame, reklamo, at ganoon sila nagsimulang magbiruan. Kalaunan, umalis sina Ken at Kame, at sinabi ni Celia kay Kazuki na palagi siyang mukhang masaya tuwing kasama niya ang kanyang mga kaibigan. Sinabi niya na dahil daw yun sa galing sila sa iisang mundo, ngunit naniniwala ang prinsesa na mas malalim pa ang kanilang ugnayan kaysa doon. Pagkatapos ay hiniling niya na ituring siya bilang isa sa kanyang malalapit na kaibigan, kaya pumayag siya na huwag nang gamitin ang kanyang titulo. Samantala, sa silid ng trono, ipinaalam ni Sergio kina Siglis at Rose na kanilang kinausap ang mga bandido at nalaman na karamihan sa mga halimaw ay tumakas na mula sa kagubatan. Naniniwala ang hari na tumatakas sila mula sa kung ano, at tama ang hula ni Siglis na ito ay ang hukbo ng hari ng mga demonyo. Pagkatapos ay inutusan siya ng hari na ihanda ang mga hukbo, habang si Sergio naman ay inatasan na ipaalam sa ibang ministro ang bagong pangyayari. Tungkol naman kay Rose, nais niyang kumpirmahin ito ang kinaroroonan ng hukbo ng mga demonyo, at tiniyak niya namang agad niya itong gagawin. Bago siya umalis, hiniling ng hari na muling isaalang-alang niya ang pagbabalik bilang commander sa hukbo, ngunit tumanggi siya. Tila, may nangyari ilang taon na ang nakalipas, at nawala ang kanyang iskuwad at ang kanyang kanang mata dahil dito. Ngunit naniniwala si Rose na ito ay kanyang kasalanan at pinaparusahan pa rin ang sarili niya dahil dito, kaya naman hindi niya ginagamot ang kanyang mata. Sinubukan ng hari na kumbinsihin siya na panahon na para magpatuloy at sinabi na nilikha niya ang rescue team para makabawi dito. Tiniyak ni Rose sa kanya na mali ang pagkakaintindi nito sa kanyang mga motibo, kaya tinanong niya kung ano ang tunay na motibo. Sumagot si Rose na ito ay para makahanap ng isang sakop na hindi mamamatay,
at ang mapalad na taong yun ay nagkataong. Ken, hindi alam ng hari kung paano tutugan, kaya sinabi niya rito na umupo na lamang at manood. Kinagabihan, nalaman ni Ken mula kay Alec na wala si Rose sa loob ng ilang araw at gusto nitong magdala siya ng isang liham sa isang tao sa bayan. Sa oras na natanggap niya ang impormasyong yun, mahigpit na hinihimok ni Amila ang kanyang mga tauhan upang matapos ang paggawa ng tulay para masimulan nila ang kanilang pagsalakay. Naiinip na ang Black Knight sa panunood sa kanya na gumagaya sa isang tagapamahala na mahigpit sa kanyang mga nasasakupan, kaya nagbitaw siya ng ilang sarkastikong komento na ikinagalit niya. Pinaalalahanan siya ni Amila na mas nakatataas siya rito, at hindi naman nakipagtalo ang lalaki. Sinabi lamang niya rito na tawagan siya kapag oras na para kumilos at saka umalis. Sa sandaling yun, dumating si Krylock, kaya si Amila, tinanong kung dumating siya para kutsain siya. Siniguro niya kay Amila na gusto lang niyang malaman kung paano na ang tulay, at sinabi ni Amila na ilang oras na lang ang kailangan nila. Gayunpaman, tila napadali ang kanyang pagsasalita dahil biglang sumulpot si Rose sa tuktok ng bangin sa teritoryo ng tao at inihagis ang isang buong puno sa kalahating natapos na tulay. Agad itong gumuho, at nang matuklasan ni Amila na si Rose ang may kagagawan, lalo siyang nagalit. Ngunit ang walang pakundangang babae ay ngumiti lang ng mapanukso at tumakbo palayo. Kinabukasan, pumunta si Ken sa bayan, at kakaiba ang tingin ng lahat sa kanya dahil hindi siya tumatakbo o bitbit si Blurin. Nang makarating siya sa tindahan ng prutas, hiniling sa kanya ng matandang babae na bilhin ang paboritong pagkain ni Blurin, at ipinangako niya itong gagawin bago umuwi. Sa huli, natagpuan niya ang direksyon sa ang sulat at nagulat nang makita na ito ay ang klinika ni Orga. Si Ororo ang samalubong sa kanya, at pagkatapos nilang magkaroon ng kaunting pag-uusap, dinala niya ito para panuorin si Orga na ginagamot ang isang pasyente. Ito ay isang batang lalaki na may sakit sa tiyan, kaya sa sandaling ginawa ni Orga ang kanyang mahika, pinasalamatan siya ng bata at tinanong kung sino ang kanilang manonood. Inaasahan ni Orga ang sulat, ngunit hindi niya alam na si Ken ang magdadala nito. Kaya habang tinatanong ni Ororo si Ken tungkol sa miyembro ng rescue team, binasa ni Orga ang sulat at biglang naging seryoso. Gayunpaman, hindi siya nagsalita habang ipinaliwanag ni Ororo kay Ken kung paano sila nagpumilit na makaligtas sa pagsasanay ni Rose ngunit nabigo pa rin. Natakot pa nga sila kay Rose sa isang punto dahil sa higpit niya, ngunit simula nang sumali si Ken sa koponan. Si Rose ay lamambat at mas madalas pang ngumiti. Kumbinsido si Ken na ibang tao ang tinutukoy ni Ororo dahil ang Rose na kilala niya ay pinagbubuntunan siya ng inis paminsan-minsan. Noon din, may nagmamadaling pumasok sa klinika, nagbalita na may aksidente, kaya niyaya ni Orga sina Ken at Ororo na sumama sa kanya. Nagkataon namang tatlo ang pasyente, kaya tig-isa sila, ngunit nag-alinlangan si Ken dahil wala pa siyang karanasan sa paggamot ng malubhang pinsala. Ngunit nagawa ni Orga na paalisan ang kaba niya, at matagumpay niyang nagawa ang kanyang galing. Nang maglaon, habang pabalik sila sa klinika, nagpasalamat si Orga kay Ken sa pagtulong sa kanila at inanyayahan pa siyang magtrabaho doon sa mga araw na libre siya. Hindi inakala ni Ken na magiging malaking tulong siya, ngunit tinanggap niya ang paanyaya at nagpaalam sa magkapatid. Di nagtagal pagkatapos niya pagkaalis, ipinagbigay alam ni Orga kay Ororo na ang liham ay isang abiso para maghanda sa digmaan, at siya ay natahimik, ngunit tiniyak niya sa kanya na magiging maayos sila dahil nasa panig nila si Rose at ngayon ay si Ken na rin. Nang maglaon, matapos makuha ni Ken ang mga prutas para kay Blurin, kinagatan niya ang mga ito at nasiyahan siya hanggang biglang hawakan ni Amako ang kanyang kamay. Inakala niyang nawawala ito, ngunit sinabi nito sa kanya na mayroon siyang kailangang makita. Bago pa siya makapagtanong kung ano yun, bigla siyang dinalaw ng isang nakakapangilabot na pangitain ng kanyang mga kaibigan na namamatay sa kamay ng Black Knight. Nang matapos ito, sinabi ni Amako sa kanya na siya lang ang makakapigil dito. Nang makabangon si Ken mula sa kanyang pagkagulat, wala na si Amako. Sinubukan niya itong hanapin, ngunit ito ay tuluyang naglaho, kaya nagtungo siya sa mga tarangkahan ng lungsod. Ngunit ipinagbigay alam sa kanya ng Knight na hindi siya dumaan doon. Habang siya ay bumubulala sa pagkadismaya, dumating si Rose at tinanong kung bakit siya gumagawa ng ingay. Ang Knight ay isang tingin pa lang sa kanya ay mabilis na umalis dahil nakakatakot si Rose, at naawa si Ken sa kanya. Subalit, ang simpatiya na yon ay nagdala sa kanya sa gulo kay Rose,
at halos mapisil nito ang kanyang mukha. Matapos siyang palayain, tinanong niya kung saan ito galing sa nakaraang ilang oras at inihayag na nag-escorting ito. Sinabi rin niya kung paano niya sinira ang tulay na ginagawa ng mga demonyo, at nagtaka ang bata kung naiintindihan ba ng marahas na babae kung ano talaga ang ibig sabihin ng escorting. Siyempre, malakas niyang itinatanong ang tanong at halos malagay sa matinding panganib sa mismong lugar. Habang nagsimula silang maglakad pa uwi, tinanong ni Ken si Rose kung kilala nito si Amako, at sinabi nitong ang isang babae ang lumitaw sa kaharian mga 2 taon na ang nakalipas. Kilala ang mga taong hayop na nagtataglay ng bihirang kapangyarihang mahika, at nang marinig ito ni Ken, tinanong niya kung isa sa mga kakayahang iyon ay ang pagbabahagi ng mga pangitain sa iba. Sabi ni Rose, mayroong mga taong hayop na kilala bilang mga orakulo ng panahon dahil kaya nilang makita ang hinaharap. Gayunpaman, sila ay lubhang bihira at karaniwang mahigpit na binabantayan sa teritoryo ng Beastkin. Nakita niyang kainahinala na biglang nagtatanong si Ken tungkol sa mga Beastkin, ngunit iginiit niya na siya ay nagtataka lamang, at naniwala naman siya. Nang makarating sila sa isang lugar, pinadaan niya ito dahil papunta siya sa kastilyo upang ibigay ang kanyang ulat sa pagmamatsyag. Ilang sandali pagdating niya roon, pinasalamatan siya ng hari sa pagpapabagal sa pag-usad ng kalaban at sinabing iaanunsyo niya ang pagsalakay sa kaharian sa susunod na araw. Inatasan niya si Sergio na gawin ang mga paghahanda at inutusan si Siglis na dalhin sa kanya ang mga bayani upang una niya silang mabigyan ng impormasyon. Makalipas ang ilang oras, si Ken ay balisa sa kama, hindi makatulog dahil sa pangitain na ipinakita sa kanya ni Amako. Habang iniisip niya kung ipinakita ba yun sa kanya upang makahanap siya ng paraan para baguhin ang hinaharap, napansin niya ang ilang bolang ilaw na lumulutang sa labas ng bintana at nataranta. Gayunpaman, lumabas pa rin siya para silipin ang bintana at gama ng kanyang loob nang makita na si Kazuki lang iyon. Habang nakaupo sila sa labas, inamin ni Kazuki na nag-aalala siya sa nalalapit na digmaan at sinabing tumakas siya palabas ng kastilyo matapos ipaalam ng hari ang tungkol dito. Sinabi niya kay Ken na pakiramdam niya ay isa siyang duwag at ibinunyag na sa panahon ng kanyang espesyal na pagsasanay, halos naparalisa siya sa takot. Tahimik na nakinig si Ken habang ibinahagi ni Kazuki ang kanyang mga alalahanin at takot, at nang matapos siya, sinabi niya sa kanya na normal lang ang takot. Nagtataka, tinanong niya si Ken kung ano ang nararamdaman nito tungkol sa digmaan, at may kumpiyansang sinagot ni Ken na hindi siya tatakbo, kahit natakot siya. Ipinaalala ni Kazuki sa kanya na hindi siya obligado na lumaban para sa kaharian dahil aksidente lang siyang napunta roon, at sinabi ni Ken na batid niya yun. Gayunpaman, nagbago na ang mga bagay-bagay mula nang dumating sila, at itinuring na niya ang kaharian at ang mga tao nito bilang kanya. Sinabi rin niya kay Kazuki na kung pinili nitong hindi lumaban sa digmaan, hindi niya ito huhusgahan dahil ang magkakaibigan ay laging nagkakaintindihan at sumusuporta sa isa't isa. Ang tugon ni Kazuki dito ay sinampal niya ang sarili at tinawag ang sarili niyang walang kwenta. Nalito si Ken sa biglaang pagbabago, ngunit tiniyak ni Kazuki sa kanya na maayos lang siya, at lalaban upang protektahan ang kanyang mga kaibigan. Pinakiusapan ni Ken na dahan-dahanin niya, ngunit sinabi ni Kazuki na ang takot ay hindi magandang dahilan upang hindi lumaban dahil maging si Usopp ay lumaban kapag lumalala ang sitwasyon, at siya ay isa sa matatakuting trio. Pagkatapos ay gumawa sila ni Ken ng kasunduan na protektahan ang isa't isa at si Kami, at pagkatapos noon, umalis si Kazuki. Tiningnan siya ni Ken ng ilang segundo at pagkatapos ay lumingon upang pumasok, ngunit biglang nagsalita si Kami sa likuran niya, na nagpapakitang pinakinggan niya ang kanilang usapan. Maliwanag, palihim niyang sinundan si Kazuki nang tumakas ito mula sa kastilyo, ngunit nang makita niyang lumapit si Kazuki kay Ken, napagtanto niya na hindi na niya kailangang gumawa ng anuman. Inamin ni Ken na ayaw niyang lumaban si Kazuki, kaya tinanong ni Kami kung ayaw din niyang lumaban siya. Sumagot siya na ayaw niya, ngunit hindi pareho ang mga dahilan dahil nagpasya na si Kami na manatili sa mundong yon. Hindi na kailangan ni Kami ng karagdagang paliwanag pagkatapos nito, kaya nagpaalam siya kay Ken ng magandang gabi at bumalik sa kastilyo. Kinabukasan, tinupad ng hari ang kanyang pangako at ipinaalam sa mga mamamayan at sundalo ang tungkol sa pagsalakay. Nagbigay din siya ng isang nakakamotivate na talumpati na mala Erwin Smith, kaya't ang lahat ay tiwala na mananalo sila sa digmaan. Di nagtagal pagkatapos ng talumpati ng hari, binisita ni Kazuki si Celia,
at ipinangako niya na ipagdarasal ang kanyang tagumpay sa larangan ng digmaan habang ipinangako naman niya na gagawin ang kanyang bahagi upang protektahan ang kaharian. Bago umalis, tinawag niya ito sa pangalan nito, at ang umiibig na babae sa kanya ay nagpumilit na bumalik siyang buhay, anuman ang mangyari. Samantala, sa base ng rescue team, habang tinutulungan ni Ken si Orga, lumabas itong at sinabi sa kanya na gusto siyang makita ni Rose sa kanyang opisina, at kinabahan ang binata, dahil ito ang una niyang pagkakataong ipatawag ng ganoon. Pagdating niya roon, diretsahan niyang ipinaalala na bahagi siya ng Vanguard. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na hindi siya kaagad pupunta sa larangan ng digmaan. Dadalhin nitong at ng iba pa ang mga sugatang sundalo sa kanila, at makikipagtulungan sila sa magkapatid upang gamutin sila. Nagtataka, tinanong ni Ken kung bakit hindi sila sasama sa labanan mula pa sa simula, at sinabi ni Rose na ito ay dahil hindi pa magiging marami ang mga malubhang na sugatan. Pagkatapos ay pinayuhan niya ito na panatilihing bukas ang kanyang mga mata at isipan kapag sumama na siya sa labanan, tinitiyak na ang tanging. Ang mga malubhang nasugatang tauhan ang kukuha ng kanyang atensyon. Nang linawin niya yun, ibinigay niya sa kanya ang opisyal na uniforme ng rescue team, at isinuot yun ni Ken ng may pagmamalaki. Nang makita ang kanyang pananabik, ipinaalala ni Rose sa kanya na ang mga manggagamot ay hindi immortal, kaya ang pabayaan ng sarili sa larangan ng digmaan ay hindi maaaring mangyari. Tiniyak ni Ken na alam niya, ngunit kinutusan siya ni Rose sa noo at sinabi sa kanya na magkaiba ang pagsasabi at paggawa nito. Gayunpaman, ipinangako niya sa kanya na magiging maayos siya at poprotektahan ang kanilang mga tao. Pagkaalis sa kanyang opisina, naaalala niya ang pangitain at sumumpa sa sarili na hindi mangyayari ang mga bagay na ganoon. Kinaumagahan, ang mga sundalo, bayani, at rescue team ay lumarge sa digmaan at upang magpalipas ng oras. Tinanong ni Ken si Rose tungkol sa mga demonyo. Sinabi niya sa kanya na sila ay mga demi-human na may sungay. Ay malakas ang pangangatawan, at may mas maraming mana kaysa karaniwang tao. Ang unang reaksyon ni Ken ay gulat, kaya tinanong ni Rose kung kinakabahan siya. Ngunit sagot niya ay hindi, dahil may kilala siyang mas nakakatakot pa sa mga demonyo. Alam ni Rose na siya ang tinutukoy nito, kaya tinawag niya itong mayabang na bata at sinabing siya rin pala ay isang halimaw. Hindi sumang-ayon si Ken, ipinaliwanag na ang motibasyon niya ay upang daijin siya, at napakatindi ng titig ni Rose sa kanya kaya siya napakurap. Gayunpaman, hindi niya alam na ang kanyang mga salita ay nagdulot ng paggunita sa kanyang dating iskuwad. 5 taon na ang nakalipas, nang si Rose ay isang commander ng batalyon, ipinagbigay alam ng hari sa lahat ng kanyang nangungunang opisyal ang mga ulat ng pagkakita ng demonyo. Matapos ang pulong, naghaka-haka sina Siglis at Rose na ang mga demonyo ay palihim na. Nagpaplano ng pagsalakay at sumang-ayon na magsimulang maghanda para ipagtanggol ang kaharian. Pagkatapos nilang maghiwalay, isang maliit na nagngangalang Al ang sumulpot sa tabi ni Rose at sinubukang kunin ang kanyang atensyon. Bilang tugon, sinaway siya ni Rose ng mariin kaya pakiramdam ni Al ay bumaba ang kanyang taas ng ilang pulgada. Sinabihan siya ni Rose na huwag maging maarte at nagpatuloy sa paglalakad, kaya sinundan siya ni Al at nagsimulang magsalita tungkol sa mga demonyo. Sinabi niya na sigurado siyang madaling matatalo ng mga tao ang mga demonyo, ngunit itinuro ni Rose na hindi matalino ang maliitin ang kalaban. Sinubukan ni Al na ipaliwanag na hindi niya yun ginagawa, ngunit hindi nakikinig si Rose at sinabi niyang pangangasiwaan niya ang pagsasanay ng pulutong ngayong gabi, dahil nagsisimula na silang makalimot sa kanyang mga turo. Nang dumating sila sa bahay, napansin ng iba na mukhang nag-aalala si Al at tinanong kung ano ang problema. Ipinaalam ni Rose sa kanila na siya ang mamamahala sa kanilang pagsasanay, at agad nilang sinisi si Al dahil alam nilang siya ang may kasalanan. Isang linggo pagkaraan, muling ipinatawag ng hari si Rose at ipinaalam sa kanya na may isang unit ng mga demonyo na lubhang sanay ang aktibong nangangaso ng mga halimaw, kaya nais niyang imbestigahan niya ang mga ito at alamin ang kanilang motibo. Nang bumalik siya sa bahay ng gabing yon, ipinaalam niya sa kanyang iskuwad na magmamanman sila kinabukasan. Magkakaiba ang reaksyon ng pangkat dahil mga demonyo ang kanilang puntirya, ngunit tiniyak ni Al sa kanila na magiging maayos ang lahat. Dahil dito, napag-alitan siya dahil naging mas masahol pa sa impyerno ang buong linggo nila dahil sa kanya. Habang sinisikap niyang pakalmeyan sila, umakyat ang kuneho ni Rose sa kanyang balikat, at sinabi niya rito na siya
Hindi sasama sa misyon dahil ayaw niyang ilantad ito sa panganib. Nang oras na yon, tumakbo si Al sa kanya, humihingi ng proteksyon mula sa kanyang mga masasamang kaibigan, kaya kinaharap na sila ni Rose. Mukhang gumana yun, dahil sila ay nasiyahan at sinabing hindi na sila makapaghintay na makasama ang kanilang kapitan. Kinabukasan, lumarga sila sa misyon, at habang sila ay nagkakampo sa gabi, napagdesisyonan nilang tuklasin ang kanlurang bahagi sa susunod na araw. Si Al ang nagmungkahi nito, at lubos siyang nagulat nang sumang-ayon ang iba. Para ilayo ang atensyon sa kanya, iminungkahi niyang magpahinga muna silang lahat. Hindi pa niya natatapos ang kanyang pahayag ay nagsialis na ang kanyang mga kaibigan, iniiwan siyang magbantay ng unang shift. Sa kabutihang palad, mabait na kapitan si Rose, kaya inialok niyang siya na ang magbantay ng unang shift habang natutulog din si Al. Ngunit hindi nakatulog ang dalaga. Umupo siya at tinanong si Rose kung bakit siya ang pinili nito upang maging pangalawang pinuno ng pulutong gayong ang lahat ng ginagawa niya ay mga gawaing pangsekretarya lamang. Sinabi ni Rose sa kanya na mayroong kailangang gumawa ng mga trabahong yun, at ibinunyag pa nito na plano niyang i-promote si Al bilang pinuno dahil siya na ngayon ang namamahala sa isang batalyon. Agad na nagulantang si Al at nagreklamo na labis ang tiwala ni Rose sa kanyang hindi naman umiiral na kakayahan. Nang banggitin niyang hindi magugustuhan ng mga miyembro ng pulutong na pangunahan niya sila, tiniyak ni Rose sa kanya na mali siya. Walang naisagot si Al doon, kaya sa halip ay ipinaalala niya kay Rose kung gaano niya kinasusuklaman ang awtoridad at lagi niyang binabaliwala ang mga utos na ibinibigay sa kanya. Ang kanyang malayang espiritu ay nagpasikat sa kanya sa mga night, at nang makilala niya si Rose, ipinagpatuloy niya ang paggawa ng mga bagay na parehong paraan. Gayunpaman, hindi tulad ng ibang commander si Rose, at lagi niyang nilalagay si Al sa kanyang lugar kapag lumalampas ito sa limitasyon. Isang araw, nagsawa siya at sinubukang atakihin si Rose, ngunit pinigilan siya ni Rose at napag-isipan ang kanyang pag-uugali, kaya ang bago niyang layunin ay subukang lampasan si Rose, ngunit hindi ito nangyari kailanman. Sa kabila nito, masaya si Al dahil naniniwala siyang lubos siyang naiintindihan ni Rose, at sigurado siyang gayon din ang nararamdaman ng kanyang mga kasamahan. Nang matapos magsalita si Al, mahigpit na kinulbit ni Rose ang kanyang noo at sinabing napakadaldal nito. Sinabi rin niya rito na hindi mali ang desisyon niyang gawing kahalili si Al, dahil alam niyang tama ito para sa trabaho. Sinubukan ni Al na makipagtalo, ngunit inilagay siya ni Rose sa pinatahimik sa pagbabanta na pitikin muli ang kanyang noo, pagkatapos ay tinapos niya ang kanyang napakahabang talumpati. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Al na matutulog na siya at tinawag ang iba na gawin din ang pareho. Nagulat si Al nang makita ang lahat nagising, ngunit pagkatapos ay sinimulan siyang tuksuhin. Napahiya, nagsimulang habulin sila ni Al, ngunit tila hindi sila alintana at patuloy lang silang tumawa sa buong panahon. Kinabukasan, tiningnan nila ang kanlurang bahagi gaya ng napagkasunduan, at hindi na ikinagulat nang matuklasan nila ang mga demonyo na nagtitipo ng mga halimaw. Madaling naramdaman ni Nero, ang pinuno ng pangkat ng demonyo, ang kanilang presensya, kaya nilapitan siya ni Rose para kausapin. Gayunpaman, walang saysay ang pakikipag-usap dahil nilinaw niya na hindi sila maaaring hayaang makaligtas matapos matuklasan ang kanilang ginagawa. Hindi natinag si Rose at sinabi sa kanya na sige, labanan na natin. Ang lalaki ay lubos na sanay at ginamit, mahika ng hangin bilang sandata at panangga niya. Ngunit mabilis si Rose at itinilapon siya sa isang suntok. Hinabol niya ito dahil malayo ang nalipad niya, at habang naglalaban sila, maraming puno ang nabuwal sa proseso. Gayunpaman, wala sa kanila ang nagtamo ng pinsala, at kinilala pa ni Nero ang lakas ni Rose bago niya ito balutin sa isang buhawi ng mga talam ng hangin. Ang babaeng baliw ay ngumiti lang at naglakad sa buhawi na parang ito ay isang pasadahan, at doon napagtanto ni Nero na isa siyang manggagamot. Sa sandaling yun, nagkaroon na ng linaw ang lahat, kaya nagpasya siyang magseryoso at ipatawag ang kanyang espada ng demonyo. Habang muli silang nagtatapat, natukoy ni Rose na ang espada ng demonyo ay may sumpa, kaya minarkahan niya sa kanyang isip. Upang lumayo rito, tiniyak din niyang labis niyang napahirapan si Nero hanggang sa punto na nagpasya itong kailangan niyang baguhin ang takbo ng mga pangyayari. Muli niyang kinilala ang lakas ni Rose at ng kanyang squad, ngunit sinabi niyang kung hindi niya sila haharapin, magiging problema sila sa kanilang mga plano.
Maliwanag na balak nilang buhayin muli ang kanilang Panginoon at handa silang isakripisyo ang lahat para mangyari yun. Ilang segundo ang inabot kay Rose upang maintindihan ang ibig niyang sabihin sa sakripisyo, kaya nang tawagin niya ang kanyang squad upang umatras, huli na ang lahat. Ang unang miyembro ay bumagsak na, at nang tangkain niyang iligtas ang mga ito, hamarang si Nero. Dahil dito, sunod-sunod na bumagsak ang mga miyembro ng squad, at labis na nagalit si Rose kaya't walang pag-aalinlangan siyang sumugod kay Nero. At nawalan siya ng kanyang kanang mata. Nang tangkain niyang pagalingin ito, napagtanto niyang hindi niya magawa, at inihayag ni Nero na hinihiwa ng espada ang mana, kaya ang sugat ay pansamantalang isinumpa. Sa kabila nito, sinubukan pa rin ni Rose na atakihin siya, at nahiwa siya sa binti sa pagkakataong ito, kaya sinikap niyang patatagin ang kanyang sarili. Pagkatapos ay sumugod si Nero sa kanya, at sa sandaling umatake siya, biglang lumitaw ang lahat, kumikilos bilang pananggalang ng tao. Ilang sandali ang inabot ni Rose para maunawaan ang nangyari, at nang tuluyan na niyang maintindihan, sinimulan niyang sisihin ang kanyang sarili sa lahat. Ginagawa pa rin niya yun nang tangkain ni Nero na tuluyang tapusin siya, kaya nagulat siya nang hawakan niya ang kanyang talam. Sa sumunod na sandali, sinimulan niya itong bugbugin, hindi binibigyan ng pagkakataon na lumaban man lang, at nang ihagis niya ito sa isang puno. Ipinukul niya ang espada nito pagkatapos niya. Sa kasamaang palad, nasugatan lang nito ang balikat niya, at lalo siyang kinagalit nito. Nang tangkain niyang wakasan ang laban, biglang sumulpot ang isang batang Amila, at natigilan si Rose. Hindi niya inaasahan na si Nero, na walang pakundangang pinayagang mapahamak ang kanyang mga tauhan, ay may taong pinapahalagahan pala. Habang sinimulan ni Amila na ilayo ito, tinawag siya ni Rose upang huminto. Ngunit nang lumingon si Amila, nakita ni Rose ang lahat sa kanya at muling natigilan. Kaya pinayagan silang umalis ni Rose, habang sinisisi ang sarili sa pagiging mahina. Kalaunan, kinaladkad niya ang sarili patungo kay All, at nang matuklasan niyang buhay pa ang dalaga, tinangka niyang gamutin ito. Mahina siyang hiniling ni All na huwag aksayahin ang kanyang mahika at sinabi niyang mayroon na siyang walang pinagsisihan dahil nakapaglingkod siya sa ilalim nito. Nag-init ang ulo ni Rose sa kanyang mga salita, ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Nagsumamo siya kay Rose na manatili pa rin siya ang taong hinahangaan ng lahat sa pangkat, at nang malagutan siya ng hininga, sumigaw si Rose sa matinding sakit. Nang araw ding yun, bumalik siya at iniulat ang lahat sa hari, at nang matapos niya ang kanyang ulat, hiniling niya na bawiin ang kanyang pagkakabalyero. Sinabi niya rito na wala na siyang karapatang tawagin ang sarili niyang kabalyero, at hindi na tinangka ng hari na kumbinsihin pa siya habang lumalabas siya ng silid ng trono. Pauwi na siya nang lapitan siya ng mga magulang ng isa sa kanyang mga miyembrong namatay na nagpasalamat sa kanya dahil sa pag-uwi ng kanilang anak. Tinangka ni Rose na humingi ng tawad, sinabing kasalanan niya ang pagkamatay ng kanilang anak, ngunit sinabi nila sa kanya na siya ang dahilan kung bakit nagsimulang ngumiti muli ang kanilang anak. Wala nang nasabi si Rose pagkatapos nito, kaya umuwi siya at hindi na muling umalis sa bahay. Isang buwan pagkaraan, binisita siya ni Siglis at nainis nang magsalita siya tungkol sa pagnanais na mamatay, ngunit sinabi niyang hindi niya yun sinasadya. Matapos niya siyang pakawalan, tinanong niya kung bakit hindi pa niya ginagamot ang kanyang mata, at hindi sumagot si Rose. Gayunpaman, pagkaalis niya, sinabi niya sa sarili na ang peklat ay magiging paalala ng kanyang mga kasalanan. Sinabi rin niya na kailangan niyang gawin ang isang bagay sa buhay na iniligtas ng lahat, at ang una niyang naisip ay ang paghihiganti, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na hindi siya makatwiran at itinaboy ang ideya mula sa kanyang isip. Nang umupo siya upang linawin ang kanyang isip, nagsimula siyang makakita ng mga alaala ng kanyang pulutong at nakaramdam ng pagiging kaawa-awa sa kanyang naramdaman. Na para bang hindi pa yun masama, sapat na, nagsimula siyang marinig ang lahat na nakikipag-usap sa kanya, at pinayuhan siya ng babae na magpatuloy. Ipinaalala rin niya ang huling salita nito na manatiling komandante na hinahangaan nilang lahat, at sa sandaling iyon, nakita rin ni Rose ang iba pa sa kanila. Lahat sila ay tumatawa at nagbibiro gaya ng nakasanayan nila, at napagtanto ni Rose na masyado siyang mahigpit sa sarili. Pagkatapos ay ipinangako niya sa sarili na hindi na siya magpapakita ng kahinaan, at pagkatapos mawala ang lahat, bumalik siya sa pagiging komandante Rose. Sa panahong yun siya nagpasya na hanapin ang pinakadakilang manggagamot. Sa kasalukuyan, sinabi niya kay Ken na natutuwa siyang natagpuan niya ito,
At labis na umuurong ang bata sa pagtatangka niyang maging mapagmahal, ngunit hindi niya ito pinansin at sinabi rito na hindi nito alam kung gaano ito kahalaga. Ang tugon ni Ken dito, naging dahilan ng isang masakit na pagtama sa tiyan, ngunit pinagaling niya ang sarili habang nagsimulang sabihin ni Rose sa kanya na tunay siyang pambihirang manggagamot. Pagkatapos ay tinapos niya ang kanyang sinasabi sa pagsasabing sigurado siyang hindi siya mamamatay ng ganoon kadali, at ito ang nagpangiti sa kanya. Pagkaraan ng ilang oras, nagising si Ken sa isang tulda at saka lumabas upang pagmasdan ang lahat nang biglang nagkomento si Kamay sa kanyang uniforme. Nagulat siya na gising na ito, at nang sinubukan niyang kausapin ito, sinimula ng babae ang pagpapakita ng kanyang baluti. Nagkwento siya tungkol sa mga specs nito na parang isang pro gamer, at ang kanyang walang katapusang pagkasabik ay nagtulak sa kanya na sabihing mali siya sa pag-iisip na siya ay isang babaeng kikay. Pinagtatalunan ni Kamay na siya ay, at ipinagmalaki pa nga kung paano niya noon pinapalaki ang mga cactus sa bahay para sa aesthetics. Malinaw na itinuro ni Ken ang lahat, mali sa pahayag na yon, ngunit si Kamay ay biniyayaan ng kakayahang baluktutin ang kahulugan ng mga salita ng isang tao. Kaya nagsimula siyang tuksuhin si Ken, sinasabing isa siyang batikang sunere at hindi siya makapaghintay na makita itong mawala sa karakter. Sobra niya itong kinulit kaya nagsimulang lumayo si Ken sa kanya hanggang sa ikin-orner niya ito malapit sa isa sa mga tolda. Sa desperasyon niyang makawala sa kanya, sumigaw siya kay Kazuki upang iligtas siya, at sa kanyang pagtataka, dumating na ang bata. Nagreklamo si Kamay na nakikialam ito sa kanyang mga plano, ngunit tumanggi siyang hayaan siya, sinasabing hinahanap sila ni Siglis. Habang papalayo sila, tinawag ni Kamay si Ken at ipinangako na tiyak na itutuloy nila kung saan sila tumigil sa susunod na pagkakataon. Nang makarating sila kay Siglis, binigyan niya sila ng briefing kung paano mangyayari ang lahat at hiniling sa kanila na tiyakin na napabagsak nila ang komandante ng kalaban. Siniguro nila sa kanya na mapagmamalaki niya sila, pagkatapos ay inusag ang mga hanay sa harapan upang hintayin ang kalaban. Hinimok ni Kamay si Kazuki na huwag masyadong pilitin ang sarili, at siniguro naman niya rito na maayos siya. Gayunpaman, batid niyang kinakabahan ito at kinulit-kulit si Ken para subukang pakalmeyan ang sarili. Hindi ito itinanggi ni Kamay, ngunit nagreklamo tungkol sa kakayahan ni Kazuki na basahin ang mga tao na parang libro. Dito, itinuro niya na nagbago ito mula nang dumating sa mundong yon, at sinabi ni Kamay na wala siyang pakialam dahil tinanggap siya ni Ken. Nagulat, pinakiusapan ni Kazuki si Kamay na magkwento, at nangako ito na gagawin niya kung makakaligtas sila sa labanan. Pagkatapos ay inasar niya ito, sinasabing alam niyang makakaligtas ito dahil mayroon na itong dahilan. Bago pa makasagot si Kazuki, naramdaman nila ang kalaban, at sa sandaling lumitaw ang hukbo ng demonyo, pinakawalan ng mga salamangkero ang kanilang mahika sa kanila. Sa kasamaang palad, isang ilusyon lang ang kanilang inatake, at ang kalaban ay sumasalakay mula sa timog kanluran. Agad na iniutos ni Siglis sa lahat na muling ibaling ang kanilang atensyon doon, at habang nagsisimula silang maglaban, pinakilos ni Rose ang kanyang grupo upang pumasok at hanapin ang mga sugatang sundalo. Pagkaalis nila, pinakiusapan niya sina Orga at Oro-Aro na maghanda sa mga tolda at inutusan si Aruko na magbantay, ngunit idinagdag na kung lumala ang sitwasyon, dapat silang tumakbo para sa kanilang buhay. Siya at si Ken naman ay mananatili sa likuran kasama ang magkapatid hanggang sa uminit ang labanan sa larangan ng digmaan. Sa sumunod na sandali, bumalik si Tom kasama ang unang grupo ng mga pasyente, at lahat ay kumilos agad. Nanginginig ang mga kamay ni Ken nang makita niya ang kanyang mga pinsala ng mga pasyente, ngunit bigla siyang nagbalik sa realidad at nagsimulang magtrabaho. Mahina namang ibinunyag ng sundalo na may malaking ahas na sumalakay sa kanya. At nagtaka si Ken kung laging may dalawang ahas ang mga demonyo. Bukod sa halimaw na ahas na nagwawala, nasa larangan din ng digmaan ang Black Knight. Ang sundalong nagtangkang gumawa ng patagang pag-atake sa kanya ay malubhang nasugatan, ngunit nailigtas ni Alec. Habang tumatakbo papalayo si Alec, naalala ng kabalyero ang babala ni Emily tungkol sa rescue team at naisip niyang magiging kapana-panabik ang mga pangyayari. Sa hudyat, napansin niya ang isang kislap ng kulog ni Kim at nagpas siyang pumunta roon. Ilang minuto pagkatapos, pumasok sina Rose at Ken sa larangan ng digmaan. Nang banggitin ni Rose ang Black Knight, muling sumalakay ang pangitain sa kanyang isip, nagtulak sa kanya upang huminto. Tumatakbo.
Ipinagpalagay ni Rose na takot ito, kaya ipinatong niya ang kamay niya sa ulo nito at sinabing tuturuan niya ito ng isang espesyal na teknik. Tinanong ni Ken kung gawa-gawa lang ba niya ang teknik para magpaga ng loob nito, pero sinabi niya rito na huwag masyadong mataasin ang tingin sa sarili. Gayunpaman, pinasalamatan niya ito, at nagtungo sila sa magkabilang direksyon upang tumulong sa mga nasugatan. Ang unang taong iniligtas ni Ken ay malapit ng tamaan ng palako ng isang demonyo, at nang tangkain siyang pigilan ng isa pang demonyo, nagawa niyang iwasan ang atake nito. Tungkol naman kay Rose, masungit siya gaya ng dati, at naiwan ang mga demonyo na nakatitig sa likod niya. Matapos pagalingin ni Ken ang taong nailigtas niya, pinayuhan niya ito na magpahinga muna ng kaunti bago sumama ulit sa labanan o bumalik sa kanilang kampo. Samantala, sa harapan ng labanan, ginamit ni Kami ang kanyang mga kapangyarihan upang talunin ang mga demonyo, at nang si Kazuki sumama sa kanya, sinabi niya rito na hinahabol nila ang komandante. Gayunpaman, hindi na nila kailangang gumalaw kahit kaunti dahil lumapit sa kanila ang Black Knight. 3 sundalong tao ang sumugod sa kanya kahit sinabihan sila ni Kami na huwag, at sa pagtataka ng lahat, ang mga pinsalang idinulot nila sa kabalyero ay lumitaw sa kanilang mga katawan. Agad na naunawaan ni Kami ang nangyari, kaya nang tangkain ni Kazuki na tamaan ang kabalyero gamit ang kanyang mahika, itinulak niya ito patabi. Ang bolang mahika ay tumama lamang sa balikat ng kabalyero, at sa sumunod na sandali, nasaktan ang kaliwang braso ni Kazuki. Ipinaliwanag ni Kami na ang baluti ng kabalyero ay sumasalamin sa anumang pag-atake na ipinukul dito. Pinuri ng kabalyero si Kami sa mabilis na pagkaunawa sa panlilinlang, ngunit hindi siya masyadong masaya, dahil gusto niyang mas mahirapan pa sila. Noong panahong yon, Ken ay nasa ibang bahagi ng larangan ng digmaan nang bigla siyang tamaan muli ng pangitain. Ito ay sinamahan ng matinding sakit, at nang subukan niyang pagalingin ang sarili, hindi ito gumana. Kaya nagsimula siyang matisod at muntik ng atakihin ng isang demonyo, ngunit sa kabutihang palad, ang unang sundalo na kanyang iniligtas ay dumating upang tulungan siya. Pagkatapos ay tinanong niya kung nasaan sina Kami at Kazuki. Sinabi ng sundalo na nasa unahan sila ng labanan, kaya pinasalamatan niya ito at tumakbo sa direksyong iyon. Bumalik sa unahan ng labanan, abala ang mga demonyo at tao sa isa't isa, habang sinubukan ni Kami at Kazuki na humanap ng paraan upang harapin ang Black Knight. Sa kalaunan, nakaisip si Kami ng isang nakakabaliw na ideya, at ipinangako niya kay Kazuki na kung masugatan sila, pagagalingin sila ni Ken. Sumang-ayon si Kazuki sa plano, at magkasama, sumugod sila sa kabalyero, iniiwasan ang kanyang mga atake bago sinusugatan siya sa iba't ibang lugar. Lahat ng mga atake ay tumalbog pabalik sa kanila maliban sa isang tumama sa likod ng kabalyero, kaya nakaisip si Kami ng ibang plano. Gamit ang kanyang mahika, mabilis siyang kumilos, naging halos hindi nakikita, habang nanatili si Kazuki kung saan siya makikita ng kabalyero at lumikha ng isang malaking bola ng liwanag. Inakala ng kabalyero na parehong panlilinlang ang sinusubukan nila, ngunit biglang lumitaw si Kami sa likod nito at sinugatan siya mula sa likod. Ang tama ng talam sa leeg niya ay naging dahilan upang hindi na siya makapagsalita, kaya tinawag ni Kami si Kazuki upang umatake. Naniniwala sila na hindi kayang balikan ng kabalyero ang mga atake na hindi niya nakikita, at kung hindi siya makapagsalita, hindi niya kayang balikan ang atake ni Kazuki. Sa kasamaang palad, nalinlang niya silang dalawa, at nagtapos sila na may mga pinsalang nagbabanta sa kanilang buhay. Habang bumabagsak si Kami, ang mga oras na kasama niya si Ken ay sumagi sa kanyang isipan, at sinabi niya sa sarili na iyon ang pinakamagandang sandali ng kanyang buhay dahil tunay siyang tinanggap nito. Hindi makapaniwala ang mga sundalo sa nangyari, at nang akmang tatapusin na ng Black Knight si Kami, biglang sumulpot si Ken. Binati niya ang Knight ng isang suntok na may halong panggagamot na salamangka, at lumipad ang Knight. Pagkatapos ay napatingin si Ken sa kanyang mga kaibigan at muntik ng mabaliw, iniisip na nabigo siyang pigilan ang trahedya. Sa kabutihang palad, umubo si Kazuki, kaya sinimulan niya silang gamutin, at si Kami ang unang nagkamalay. Bago pa siya matapos, bumangon muli ang Black Knight at nagsimulang magmura na parang isang magaslaw na mandaragat. Nang mawala ang alikabok, nabunyag na ang Knight ay isa pa lang. Ang atake ng babae at ni Ken ay talagang nakasakit sa kanya. Matapos ayusin ang kanyang baluti, sumugod siya kay Ken, ngunit hindi na siya hinintay nito at tumakas kasama ang kanyang mga kaibigan.
Isang sundalong demonyo ang sumubok na pigilan siya, ngunit lumukso siya sa ibabaw ng ulo nito, at ginamitan siya ni Kami ng kanyang mahika. Pagkatapos ay hinarap ng mga sundalong tao ang natitirang mga demonyo, pinapanatili silang abala habang tumatakas si Ken. Sinubukan ni Kami na sabihin kay Ken ang tungkol sa kakayahan ng itim na kabalyero, ngunit naantala siya nang lumipad ang espada ng kabalyero patungo sa kanila. Mabilis na lumukso si Ken para umiwas at pagkatapos ay nagsimulang magreklamo na ang paglalaro ng pusa at daga sa kabalyero ay makakaapekto sa kanyang trabaho. Tinawag naman ni Kami ang kanyang pansin at ipinaliwanag kung ano ang mga kapangyarihan ng kabalyero. Idinagdag din niya na gumana ang atake ni Ken sa kanya kaya maaari nila itong gamitin sa kanilang bentaha. Pagkatapos niyang magsalita, inabot ng Black Knight ang kanyang espada at binunot ito mula sa lupa, sumusumpa na pagbabayaran si Ken sa pagpapatupad ng kumpletong pagkakapantay-pantay ng kasarian sa kanya. Ayaw lumaban ni Ken, ngunit napagtanto niya na kung hindi niya ito gagawa ng paraan, lalo lamang lalala ang sitwasyon sa larangan ng digmaan. Nang tumayo siya para harapin ito, pumasok siya sa full healer mode at hiniling kay Kami na bantayan si Kazuki habang siya ang aayos ng gulo. Pagkatapos, sumugod siya sa Knight na sinubukang atakihin siya gamit ang kanyang baluti, ngunit ang mga nabagong bahagi ay natunaw pagkadikit kay Ken. At sa bawat suntok niya, bumubukas ang baluti na lalong ikinagalit nito. Habang tumitindi ang labanan, nagising si Kazuki at sumama kay Kami para manood, ngunit hindi tahimik na manunood si Kami. Nang itinuro ni Kazuki na si Ken na nasa healer mode ay tumutulong sa Black Knight, sinabi niya rito na sinadya niya yon. Pinigilan ng kanyang mahika ang kakayahan ng Knight na makakaapekto sa kanya, ngunit ang lahat ng mga dagok na kanyang ipinatama sa dalaga ay mula lamang sa kanyang mga kamao. Sa bawat pagtama, ginagalingan niya ito, ngunit hindi bago niya maramdaman ang sakit. Inakala ni Kami na baliw ang galaw na yun at sinabi kay Kazuki na tiyak na maling paraan ang paggamit ni Ken ng healing magic. Gayunpaman, nakakaaliw na makita ang Black Knight na nahihirapan ng walang saysay. Tila narinig niya si Kami, sumigaw ang Knight sa galit at pagkatapos ay nagpakawala ng malakas na atake ng hangin na nagtulak kay Ken pabalik, ngunit hindi susuko ang binata. Ipinangako niya sa kanyang mga kaibigan na tatalunin niya ang Knight at pagkatapos ay idinaan ang halos lahat ng kanyang mana sa kanyang kanang kamao habang sumusugod sa Knight. Nang magkabanggaan sila, espada niya ang laban sa kamao niya at sinira ito ni Ken bago lumapit sa kanya upang ibigay ang pangwakas na suntok. Napakalakas ng impact na nasira ang kanyang baluti at nawalan siya ng malay. Pagkatapos ay tinawag niya ang ginamit niyang galaw na Ultimate Healing Punch at namangha ang kanyang mga kaibigan. Samantala, ang mga demonyo ay tumakas matapos makita na natanggal ang kanilang pambato, na nagbigay daan kay Ken upang mag-focus sa pagtulong sa mga sundalo. Sinabi ni Kami na ipinanalo niya ang laban para sa kanila at tinanong kung ano ang panghuling galaw na iyon. Ipinaliwanag ni Ken na si Rose ang nagturo sa kanya kung paano pabagsakin ang isang tao nang hindi nagbibigay ng nakamamatay na suntok. Habang kinukwento niya na yun nga pala ang tunay na atake, halos mamatay si Kami sa pagkabagot at sinabi na nagsisimula na siyang magtunog at umasta na parang si Rose. Itinanggi ito ni Ken at pagkatapos niya nagreklamo, sinabi ni Kami sa kanya na ang suntok niya ang nakasalba sa buhay nila ni Kuzaki. Habang muli siyang nagpapasalamat sa kanya, dumating si Kazuki at sinabi sa kanya na kailangan pa rin nilang asikasuhin ang ahas. Sinubukan ni Ken na sumama sa kanila ngunit pinigilan siya ni Rose, nakara-rating lang at sabik na malaman kung ano ang nangyari. Matapos niya itong sabihin sa kanya, pinuri niya ang kanyang mabuting gawa at sinabihan siya na babalik sila sa Tolda dahil huminahon na ang sitwasyon sa larangan ng digmaan. Pagkatapos ay ipinaalam ni Ken sa kanyang mga kaibigan na aalis na siya at habang tumatakbo siya kasama si Rose, sinabi nito sa kanya na natutuwa siyang hindi siya namatay. Kasabay nito, ipinaalam kay Amilo na may miyembro ng rescue team na nahuli ang Black Knight at hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Agad niyang inutusan si Hyrule Oak na tawagin pabalik ang ahas, sinasabing umaatres na sila. Gayunpaman, nang tangkain niyang gawin yon, nakita niyang malapit ng tapusin ni Kami at Kazuki ito. Nakikipagtalo si Ken kay Tong sa kampo nang biglang may malakas na putok. Pagkatapos, ipinaalam ni Rose kay Ken na tapos na pansamantala ang labanan at kailangan din nilang maghanda para sa susunod. Habang inaalagaan niya ang isa pang pasyente,
sinabi niya kay Ken na kung hindi niya nailigtas ang mga bayani, matatalo sana ang mga tao sa labanan. Ayaw maniwala ni Ken sa kanya ngunit ipinilit ni Rose na nagsasabi siya ng totoo at sa sandaling binati siya nito. Lahat ng nangyari mula nang dumating siya sa mundong iyon ay sumilay sa kanyang isipan. Hindi niya namalaya na labis siyang nabibigatan hanggang sa nagsimula siyang umiyak at sinubukang panasan ang kanyang mga mata ngunit naramdaman ni Rose na mas mabuti kung ilalabas niya ang mga damdaming kanyang kinikimkim. Sa huli, nawalan siya ng malay sa mga bisig nito dahil sa kakulangan ng mana at pisikal na pagod, at sinabi ni Rose na oras na para magpahinga siya. Ilang araw ang lumipas, nakasama ni Ken si Blue Rhine at ikinwento sa baa kung paano sila ipinatawag sa kastilyo sa sandaling makabalik sila mula sa larangan ng labanan. Lubha siyang kinabahan sa harap ng napakaraming tao kaya't nagsimula siyang gumalaw-galaw na parang uod at kinurot sa puwit ni Rose. Gayunpaman, masaya pa rin siya dahil ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na nakatanggap siya ng anumang uri ng gantimpala. Hindi talaga nakikinig si Blue Rhine sa kanyang kwento kaya't sinimulan niyang kurutin ang tagiliran ng baa, sinasabing tumaba ito ng bahagya. Habang yumangal si Blue Rhine, dumating si Gommel at ipinaalam kay Ken na ipinatawag siya sa kastilyo. Pinayuhan din niya si Ken na maging maingat, habang dumadaan sa bayan ngunit tumanggi itong sabihin kung bakit. Nalaman ni Ken kung bakit nang makarating siya sa bayan at dinumog siya ng mga taong gustong magpasalamat sa kanya at magbigay ng regalo para sa kanyang mga serbisyo. Nang makarating siya sa kastilyo, nakisimpat siya si Aruko sa kanya sa pagdurusa mula sa kasikatan at pagkatapos ay pinasalamatan siya sa pagliligtas sa kanyang mga kasamang kabalyero sa larangan ng digmaan. Pinaalalahanan siya ni Ken na nagtulungan silang lahat sa araw na yun at nangakong tatawagan siya kung sakaling mangailangan siya ng bodyguard. Sa loob, humingi ng paumanhin ng hari sa pagpapatawag sa kanya sa maikling abiso at ipinaubaya ang mga bagay kay Siglis upang ipaliwanag. Sinabi ng commander na pumayag ang Black Knight na bigyan sila ng kumpidensyal na impormasyon kung makakausap niya lamang ang batang lalaki. Pumayag ang batang lalaki na makita siya at habang siya ay inihahatid sa silid na pinananatilihan ng Black Knight nina Siglis at kami, isang umaki ang nangako. Para protektahan siya, pinaalalahanan siya ni Ken na natalo na siya dati sa Black Knight at ang kahihiyan ng dalaga ay tila isang nakakagulat na paggising. Tinanong naman ni Ken kung bakit siya lang ang makakasakit sa Black Knight at ipinaliwanag ni Siglis na dahil ito sa pagkakaroon niya ng hilig sa itim na salamangka, na napapawalang bisa ng salamangka ng pagpapagaling. Bigla, napagtanto ni Ken na lahat ng salamangka ng pagpapagaling na ipinukul niya dito noong labanan ay nawalan din ng bisa kaya nang kumpirmahin ni Siglis na hindi pa siya nakakatanggap ng anumang medikal na paggamot simula nang dalhin siya, natarante siya at nagmamadaling sumugod para makita siya. Nakabalik na siya sa kanyang itim na baluti at nang tanungin ni Ken kung may nararamdaman siyang sakit, hindi niya ito itinanggi. Gayunpaman, iginiit niya na hindi mahalaga yun at sinabing humiling siyang makita siya dahil gusto niyang tingnan ang mukha ng taong nagpakumbaba sa kanya. Napansin ni Ken na nahihirapan siyang magsalita kaya hiniling niya kay Siglis na payagan siyang makapasok sa silid. Nang payagan ng commander, lumapit si Ken sa kabalyero at hiniling ang kanyang kamay ngunit biro niyang tinanong kung gusto na ba niyang magtanong kahit halos hindi pa niya ito kilala. Dahil dito, nawalan si Ken ng pasensya at sinigawan siya kaya agad niyang ipinagkaloob ang kanyang kamay at nagsimulang matarantado ng ay aktibo nito ang kanyang mahika ngunit hindi siya binitawan ni Ken at inilipat pa ang pangalawang kamay nito sa kanyang mukha upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Napakahinahon niya kaya kumalma ito at kusang kumapit sa kanyang kamay na nasa kanyang mukha. Nang matapos, sinabi niya rito na maaari na siyang bumitaw ngunit humiling ito ng ilang minuto pa at inalis ang kanyang baluti. Doon nakita ni Ken na umiiyak ito kaya bilang isang simp na nagsasanay. Hinayaan niyang masunod ang gusto nito. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Rose ang pagtuturo kay Ken ngunit sa halip na patakbuhin at pagawin ng iba pa, nagpasya siyang turuan ito kung paano lumaban. Iyon daw ang layunin ng pagsasanay ngunit pagkatapos ay sinabi niya ritong susuntukin niya ito at gusto niyang iwasan nito ang mga suntok. Agad na umatras si Ken dahil ang mga kamao ng babae ay halos kasing nakamamatay ng kay Saitama ngunit hinawakan niya ito bago pa makatakas at sinabing gusto niyang matutunan nitong bawasan ang pagdepende sa mahika nito dahil hindi ito gagana laban sa mga pinsala mula sa mga sinumpang sandata. Nangako siyang magiging banayad siya rito ngunit alam ni Ken na mas mabuting huwag maniwala sa mga salitang yun kaya nagsimula itong magprotesta.
Bilang tugon, itinapon niya ito sa ere at naghanda ng isang kamay na may mahika upang salubungin ito pagbalik sa ibaba na sinasabing huwag itong harangin ito. Ang suntok ay napakalakas kaya nawalan siya ng malay at nang magising siya, sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na nananaginip lang siya ngunit pagkatapos ay pinaputok ni Rose ang kanyang buto sa daliri at sinabihan siyang humanda. Makalipas ang 3 araw, binisita niya ang Black Knight at patuloy na nagreklamo rito tungkol sa pagtrato sa kanya ni Rose na parang isang bag sa pagsasanay. Nang hindi siya tumigil sa kakadaldal, tinanong ng dalaga kung ano ang layunin ng kanyang pagbisita at inamin niyang napadaan lang siya dahil rest day niya mula sa pagsasanay. Nagtatanong siya ng walang kabuluhan kung ano ang mga plano nito para sa araw na iyon at tamang sinagot nito na magpapahinga lang siya sa bago niyang tirahan. Sinubukan din niyang may sabihin pa ngunit tuluyang nagbago ang kanyang kalooban at nagpakita ng sooner na ugali, pinalitan ang kanyang helmet at sinabihan siyang umalis kaya sumunod siya. Di nagtagal pagkatapos niyang gawin yon, dumating si Rose na ipinadala ng hari at sinabihan na sabihin sa babae na mayroon lang siyang 2 opsyon. Alinman ay manatili siya sa kulungan o maging tauhan ni Rose. Nang matanto niya na si Rose ang masamang kapitan na ikinwento ni Ken sa kanya, natakot siya at tumanggi. Bilang tugon, binigyan ni Rose ng matinding tama sa ulo ang babae, sinigurado na may kasamang mahika, at nilagyan siya ng kwelyong pumipigil sa mana. Sinabi niya noon na sasama siya sa kanya ngunit tumanggi ang babae kaya't kinatulog niya ito sa isang pitik sa noo. Nang maglaon, habang si Ken ay tumatakbo kasama si Blurin, biglang sumulpot si Rose at bigla siyang sinipa, sinasabing sinabihan niya itong magpahinga. Nagreklamo ang binata na hindi niya kailangang maging marahas ngunit tumahimik nang mapansin ang balto sa kanyang kamay. Inihiga ni Rose ang kabalyero sa lupa at inihayag sa nagulat na si Ken na ito ang kanilang bagong rookie. Kaya nang magising ang kabalyero, nakiramay siya sa dalaga. Nang gabing yun, ipinatawag si Ken sa opisina ni Rose at ipinaalam niya rito na pinili siya ng hari upang samahan sina Kami at Kazuki sa paghahatid ng mga mensahe sa mga bansang posibleng maging kabilang sa alyansa. Natarante si Ken dito ngunit sinabi ni Rose sa kanya na huwag nang maliitin ang sarili at pinayuhan siyang magsimula ng maghanda para sa paglalakbay. Kinabukasan, pumunta si Ken sa bayan para kumuha ng kung ano ngunit dumating si Kami at nagsimula siyang guluhin gaya ng dati. Habang sinusubukan niyang humanap ng paraan para makatakas mula rito, nakita niya si Amako at mabilis na lumapit sa kanya. Binuhat niya ang dalagita upang matiyak na mananatili ito sa kanya at sinabi ng dalagita na hinihintay na siya nito. Sinabi niya na kailangan niyang bayaran siya sa pagbabahagi ng kanyang pangitain at ang kabayaran na gusto niya ay iligtas niya ang kanyang ina. Nang sa gayon, nang makita siya ni Inubami, ay dagli siyang lumapit at nagsimulang purihin ng todo kung gaano ka-cute si Amako ngunit sinigawan siya ni Ken na basahin ang sitwasyon. Humiling noon si Amako na ibaba siya at sinabi kay Ken na gusto niyang ilipat ang kanilang usapan sa isang mas tahimik na lugar. Samantala, sa wakas ay sinimulan na ng Black Knight ang kanyang pagsasanay ngunit hindi ito pinadali ni na Alec at ng iba pa para sa kanya. Matapos siyang pabagsakin nila, tumanggi siyang bumangon ngunit pagkatapos ay dumating si Rose at binigyan siya ng royal slap treatment at agad siyang naging parang Flash. Dahil ang lahat ay nagpaprakti, ibinalik ni Ken sina Kami at Amako sa bahay upang ipagpatuloy ang talakayan. Tinanong niya kung bakit ibinahagi niya sa kanya ang kanyang pananaw at ipinaliwanag niya na ito lang ang tanging paraan upang maiwasan ang kanilang kamatayan at ang pagbagsak ng kaharian. Gaya ng sinabi ni Rose noon, si Amako ay isang orakulo ng panahon at nakita niya ang pangitain na iyon mga 1 taon na ang nakalipas. Gayunpaman, hindi niya sinabi sa kahit sino dahil ilalantad ito sa kanya at wala siyang puso na iwanan ang mga taong tumulong sa kanya. Kaya nang malaman niya kung sino si Ken, napagtanto niyang mapagkakatiwalaan niya ito upang iligtas ang kaharian at ang kanyang ina. Sa pagkaalam, umalis siya sa bahay upang maghanap ng manggagamot dahil ang mga tao hayop ay hindi nagtataglay ng mahika ng pagpapagaling ngunit walang naging bunga ang kanyang paghahanap. Tinanong ni Ken kung bakit hindi siya pumunta kina Oruru at Orga at pinaalalahanan niya ito na ang magkapatid ay walang karanasan sa labanan. Tungkol naman kay Rose, ang babae ay isang masamang mangkukulam at nakita ni Amako ang isang pangitain na tinatanggihan siya nito, kaya si Ken lamang ang kanyang tanging opsyon. Ipinaliwanag ni Kami na si Ken, hindi lang basta makaalis dahil sa kanyang katayuan. Gayunpaman, aniya, may paraan para malusutan ito.
Yamang nakatakda silang bumiyahe sa ibang mga bansa, naisip niya na maaari silang huminto sandali sa teritoryo ng Biskin ngunit kailangan niyang kausapin muna si Rose tungkol dito. Bago umalis sa silid, sinabi niya kay Amako na sumigaw kung si Kami ay magsimulang kumilos na parang ganap na kakaiba at umalma si Kami. Ilang minuto pagkaraan, natagpuan niya si Rose at ipinaliwanag ang sitwasyon sa kanya. Sinabi ng babae na kailangan niyang iulat ang pagkakaroon ni Amako sa hari dahil kung kumalat ang balita na may isang oracle ng panahon sa kaharian, ito ay maaaring humantong sa digmaan sa mga taga-Biz. Gayunpaman, dahil pinag-uusapan ni Ken ang pagbabalik kay Amako sa kanilang tahanan, kakausapin niya ang hari at titingnan kung ano ang kalalabasan ng mga pangyayari. Matapos nilang mag-usap, bumalik si Ken sa loob at bago pa siya makapagsalita, nahinuha ni Amako na kailangan nilang maghintay sandali. Biglang naging madrama si Kami nang marinig ito dahil ang babaeng Hangul ay naniwala na sina Ken at Amako ay nag-usap sa pamamagitan ng telepathy. Halata namang hindi nila siya pinansin at pinasalamatan ni Amako si Ken sa pagtulong nito sa kanya ngunit sinabi nitong siya ang dapat magpasalamat sa kanya. Nang gabing yun habang naghahapunan, iniabot ni Ken ang isang journal sa Black Knight at binigyan siya ng parehong payo na ibinigay ni Rose sa kanya nang iabot nito ang sariling journal niya sa kanya. Tila nagbago ang kalooban ng dalaga dahil dito at sa wakas ay nagsimula siyang kumain. Sa paglipas ng mga araw, pinagpatakbo siya ni Rose ng paikot-ikot at tinrato siya sa parehong paraan ng pagtrato niya kay Ken nang magsimula itong magsanay. At sa unang araw ng pagsasanay niya kay Ken, nagulat siya nang makita na hindi ito napagod o kinapos ng hininga at naghinuha na hindi tao ang lalaki. Sa ika-10 araw, nakarinig siya ng mga boses sa gubat at nang imbestigahan niya, nakita niya sina Ken at Rose na nagsasanay na parabang ang mga panggit ng pangalan nila ay Goku at Vegeta. Bukod doon, nag-aasal din silang parang mga basegulero sa kalsada at nang muling subukang suntukin ni Rose si Ken, madali niya itong naiwasan. Pero nasipa naman sa mukha dahil sa pagmamayabang. Sa tindi ng tama, napalipad siya papunta sa puno kung saan nakatayo ang Black Knight at nag-alala siya na baka nasaktan ito. Ngunit sa sumunod na sandali, masaya siyang tumalon, sumisigaw na sa wakas ay naiwasan na niya ang suntok ni Rose. Pinuri siya ng kanyang kapitan at sinabing malaya na siyang bumalik sa kanyang regular na pagsasanay at maging angpag. Ipinaubaya sa kanya ang pagsasanay sa cave ng tulala pa rin. Sa halip na agad itong simulan, nagpahinga sila sa ilalim ng puno at sa wakas ay tinanong ni Ken ang pangalan ng kadena. Mahiyain niyang sinagot na siya si Felm at sinagot lang siya ng binata ng isang okay bago ibaling ang atensyon kay Blurin, na tumatakbo papalapit sa kanila. Tulad ng inaasahan, nagalit si Felm at sinipa siya dahil binaliwala siya. Ngunit patuloy pa rin siyang hindi pinansin ni Ken at tumakbo kasama si Blurin. Tumanggi siyang baliwalain at malampasan. Kaya nilampasan sila ni Felm, hindi pinansin ng babala ni Ken na mapapagod siya. Kaya hindi katakataka nang ipaalam niya kay Rose habang naghahapunan na si Felm ay bumagsak sa kalagitnaan ng pagsasanay at kinailangan niyang buhayin. Nagsimulang tuksuhin siya ni na Alec at ng iba pa, na sinasabing baka ginawa niya isang bagay sa kanya, at nang tawagin siyang halimaw, nawalan siya ng pagtitimpi at sinabing mas tao siya kaysa kay Rose. Ang naging bunga ng pahayag na yun ay isang mabilis na lumipad na kutsara na hamagod sa kanyang pisngi at tumama sa dingding sa likuran niya. Kaya mabilis siyang humingi ng tawad at nagpalit ng paksa upang maiwasan ang isa pang parusa. Kalaunan, sinubukan ni Felm na kumuha ng pagkain ngunit nauwi sa pagkarinig niya sa pag-uusap ni Ken at Rose tungkol sa kanyang paglalakbay at sa nangyari kay Amako. Kaya kinabukasan, umalis siya sa kanyang bintana nang walang sinumang nakapaligid upang pigilan siya. Samantala, nasa kastilyo si Ken kasama si Amako at pagkatapos, pinasalamatan ng hari si Amako sa pagliligtas sa kanilang kaharian sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang pananaw. Inihayag niya na binalangkas nila ang paglalakbay upang isama ang teritoryo ng Beastkin at tuwang-tuwa si Ken. Inutusan niya si Welsi na bigyan sila ng tamang impormasyon. Kaya umalis sila kasama niya. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang seguridad para sa biyahe, tinanong ni Ken kung pwede niyang isama sina Aruko at Blurin. Nang panahong yun, natagpuan ni Rose si Felm at napigilan ang plano nitong tumakas. Ngunit, pagkatapos niyang kausapin ito sandali, nalaman niyang hindi pala sinusubukan tumakas ni Felm. Gusto niyang magtago sa kagubatan at sumama ng palihim sa karawahe ni Ken kapag umalis ito para sa kanyang paglalakbay.
Ayon sa kanya, naiinip siya at kailangan ng kaunting kapanapanabik na karanasan, kaya nangako si Rose na ibibigay ang gusto nito. Nang gabing yun, natagpuan ni Ken si Phelm at sinabi sa kanya na aalis siya kinabukasan, ngunit sinipa niya ang mga binti nito at dinilaan ito bago galit na lumayo. Sinabihan siya ni Rose na huwag mag-alala sa batang layaw, pagkatapos ay binigyan siya ng payo bilang sa kanyang amo at nagtapos sa pagsasabi sa kanya na malaki ang inaasahan niya mula rito. Nagulat si Ken na kinausap pa siya nito, dahil hindi yun gagawin ng dating Rose, kaya't medyo naging emosyonal siya. Kinabukasan, nagpaalam ang mga aalis para sa biyahe sa kanilang mga kaibigan at Lamarga para sa isang bagong pakikipagsapalaran. Iyon lang sa ngayon, ngunit paano sa tingin mo ang magiging takbo ng mga pangyayari? At magpaplano ba ang mga demonyo ng isa pang pag-atake bago matapos ni Ken ang kanyang bagong misyon? Kung nakarating ka rito, mag-comment ng Senpei at tingnan din ang susunod na video.